Nawawala ang dakilang Diyos ng kayamanan. Ang board ay nag-aalok ng 10 bilyong piso na gantimpala para mahanap siya. Diyos ko, 100 bilyong piso. 1 bilyong piso. Diyos ng kayamanan, kailangan kitang mahanap at pakasalan. Nasaan ang Diyos ng kayamanan? Tawagin ang Diyos ng kayamanan sa akin. Tawagin ang Diyos ng kayamanan. Tawagin ang Diyos ng kayamanan. Makipagkita sa Jade Emperor. Makipagkita sa Jade Emperor. Hindi ko alam kung bakit ako tinawag ng Emperador. Lidyang tao, pinadala kita para pamahalaan ang kayamanan ng mundo, ngunit nag-asawa ka ng mortal na babae at nagkaanak ng mortal na bata. Patawad po. Nalasing ako noong gabing iyon. Ngayon, ibababa kita sa ranggo bilang isang pulubi. Si Chang'e ay bumaba sa lupa. Pangto pa rin ang kanyang mga mortal na ugnayan pagkatapos. Di maaari ka nang bumalik. Emperador, Emperador. Umalis ka. Emperador, Emperador. Chang'e, kailan ka bababa sa lupa? Talagang ayoko na maging pulubi. Lumayas ka. Pagbayad ng protection. Magbayad ng protection. Bayaran mo na. I-scan ang code para magbayad. Hoy. I-scan ang code para sa protection, 800 piso. Ano? Kahit isang pulubi na tulad ko kailangan magbayad ng protection fee? Basta nasa kalye ka, kailangan mong magbayad ng protection fee. Kung mapilayan ka, huwag mo akong sisihin. Uy, tingnan mo. Wala namang pera sa bowl ko. Umaasa ako sa bigay mo. Sobrang walang alam. Shanmao, pinapalabas ni Brother Long ang dalawang ngipin niya? Alam ko. Ako si Meng Shanmao na malakas. Si Brother Long yan. Bata, makinig ka! Kung hindi ka mag-scan ng code, hahanapin ko ang ngipin mo. Talagang wala akong pera. Kung may pera ako, pulubi pa ba ako? Tangina, naghahanap ka ng kamatayan. Tigilan mo yan. Si Ate Chang'e yan. Diyos ng yaman. Pwede kang matulog dito ngayong gabi. Hindi. Ate Chang'e, pareho tayong mga immortal. Bawal ang pag-ibig laban sa batas ng langit. Mauna na ako. Sa wakas, bumaba siya sa lupa. Ang pagkatao at kapangyarihan ko ay maibabalik na rin sa wakas. Miss, anong problema mo? Sa tingin ko, pamilyar ang pulubing iyon. Oh, pretty, anong problema? Gusto mo ng mga pulubi? Hindi mo problema yan. Aray, matulis ka. Gusto ko lang naman ang mga roses na may tinik. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Ang ganda mo, bakit hindi kita pwedeng hawakan? Simulan na, i-drag niyo siya sa sasakyan. Malapit na ang Chinese New Year. Tutulungan ko siyang i-drag mo siya sa sasakyan. Malapit na ang Chinese New Year. Tutulungan ko siyang magkaanak. Ha, si Kuya Long. Tara na, dalhin mo siya. Hoy, anong ginagawa mo? Tatawag ako ng iba. Tumahimik ka na nga. Halika na. Pakibitaw mo ako. Bilisan mo. Tulungan mo ako. Pakibitaw mo ako. Pakibitaw mo ako. Tulungan mo ako. Pakibitaw mo ako. Pakibitaw mo ako. Tigilan mo yan. Ang lakas mong sumigaw. Anong gusto mo? Bitawan mo siya. Ang baho mong pulbi. Tinuturuan mo ba ako? Baliw na siguro itong pulubi. Anong tapang mo para kausapin ako ng ganyan ng tono? Tanga, pakipag-away ka sa... Huwag kang mag-alala. Interesant. So, hindi pa ako nakakahiwa ng pulubi. Pulubi, narinig mo na ba ang dragon ng East Street? 10 taon na ang nakalipas, gumamit siya ng kutsilyong pangpakwan para hiwain kahit ang mga aso ay hindi nangahas tumahol. Hindi, narinig mo na ba ang Diyos ng yaman? Siyempre narinig ko na siya. Siya ang Diyos ng yaman. Nagsusunog ako ng insenso at humuyukod sa Diyos ng yaman araw-araw. Anong problema? Ako ang Diyos ng yaman. Anong sabi mo? Ikaw ang Diyos ng yaman. Isa kang taong walang tirahan na natutulog sa kalye. Sabi mo ikaw ang Diyos ng yaman. Papatusin kit, maniwala ka man o hindi. Halika, bigasan mo siya ng malakas. Oo, maganda yan para mailabas ang galit sa Diyos ng yaman. Oo, naglakas loob kang bastusin ang Diyos ng yaman. Magkakaroon ka ng malas. Hello.
Hello. Anong sinabi mo? Nasusunog ang bahay. Paano nasunog ang bahay? Pwede yun, spur by 10 dito sa dot magkama. Ay tapos na. Ano ang sinabi ni Long? Sinusumpa mo ba ako? Sabi ko, ang Diyos ng kayamanan ay hindi maaaring lapastanganin. Naniniwala ako sa iyo. Hindi ka naniwala sa akin. Hindi ako naniniwala sa iyo. Bugbugin mo siya. Basagin ang kanyang mga kamay at paa. Tingnan natin kung malas siya o malas ako. Ikaw yan. Ahaha, paano mo nagawang hamunin ako? Mamamatay ka. Ahahay. Ano, nabangga ng kotse ang asawa ko? Paati ba na siyang ang Diyos ng kayamanan? Hello? Inatake sa puso ang nanay ko. Teka, tigil na ang away, tigil na ang iway, tigil na ang away. Ano yun? Siya ang Diyos ng kayamanan. Talaga siyang ang Diyos ng kayamanan. Diyos ng kayamanan, nagkamali ako. Luluhod ako sa iyo. Paano mo nalaman na nagkamali ka? Alam kong mali. Diyos ng kayamanan? Pakiusap, pagpalain mo kami. Alam kong mali ako. Diyos ng kayamanan. Pakiusap, pagpalain mo kaming yumaman. Yayaman tayo. Pakinggan mo, kayamanan ay hindi kailanman darating sa iyo na mapagmataas at may masamang intensyon. Madaliin mo at bumalik para patayin ang apoy. Kung mahuli ka, mawawala ang bahay mo. Oh, nasusunog ang bahay ko. Pumunta ka at patayin ang apoy. Pumunta ka at patayin ang apoy. Ayos ka lang ba? Sige na. Talaga ka bang ang Diyos ng kayamanan? Oh, Sister Chang'e. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Lihim yan. Sige, hinihintay pa rin ako ng asawa at mga anak ko. Kailangan ko munang umuwi. Ano, may asawa at mga anak ka? Nalaglag ako dahil umibig ako sa mga mortal. Isang araw sa langit ay isang taon sa lupa. Hula ko lumaki na ang anak ko sa ngayon. Sige na, hindi na ako magsasalita pa. Alam ko yan. Ano? Miss, sinungaling siya, di ba? Hindi ko alam pero parang nakita ko na siya dati. Halika ka, kilala ko na siya mahigit 10 taon na. Nagsisinungaling dito araw-araw, walang bahay. Paano mangyayari yun? Siya ba ang Diyos ng kayamanan? Oh, may nakapaskil ditong notice ng nawawalang tao. Kung siya ang Diyos ng kayamanan, mayaman na sana ako. Isa lang siyang pulubi. Paano siya magiging Diyos ng kayamanan? Kapatid na Diyos ng kayamanan. Maaari kang manatili dito at matulog ngayong gabi. Hindi. Sister Chang'e, pareho tayong mga immortal. Bawal na pag-ibig ay lalabag sa batas ng langit. Mauuna na ako. Wala akong pakialam sa batas ng langit at lupa. Kailangan kitang pakasalan. Siya ang Diyos ng kayamanan. Madaliin mo at bumalik para maghanda ng handog para mag-propose sa kanya. Oo, naalala ko. Siya ang Diyos ng kayamanan. Magmadali kang umuwi at ihanda ang bigay kaya para manligaw. Binibini, seryoso ka ba? Siyempre, hindi ito biro. Magmadali kang umuwi at ihanda ang bigay kaya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na dapat palampasin muli ang Diyos ng kayamanan. Diyos ng kayamanan. Sa wakas ay tumawag ka? Agad na maglaan ng 10 bilyong piso para buhayin ang Longshan Village. Opo, gagawin ko kagad. Aalis na ako. Ang Longshan Village ay nagdiriwang ng pagdating ng Diyos ng kayamanan. Opo. Asawa, anak. Pinarusahan ako ng mga Diyos at namalimos sa mundo sa loob ng 18 taon. Talagang nagkasala ako sa inyo. Ngayon, sa wakas ay naalala ko na ang daan pauwi. Sa pagkakataong ito, babawi ako sa inyo. Anong nangyari? Nakipagtalik ka sa akin kagabi. Kailangan mong panagutan ako. Ano? Nahawakan ko ang isang babae. Naku, nalabag ko ang batas. Halika na, asawa ko. Nagbuntis siya. Si Lee ay nanganak ng anak na lalaki. Anak, magaling. Hindi ko alam kung kumusta na ang aking asawa at anak. Kunin ang nobya. Tara na't kunin ang nobya. Tara na. Maari kayang ikakasal na ang anak ko?
Bakit suot ng asawa ko ang kanyang damit pangkasal? Tara na't kunin ng nobya. Asawa. Ikaw ay asawa ko, ikakasal ka na. Li Shengtang, bakit ka nandito na naman? Nawala ang alala ko dati. At ngayon, nahanap ko na ang daan pa uwi. Anong gusto mong maalala? Wala na akong kinalaman sa iyo ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ano ang ibig mong sabihin? Bingi ka ba? Ikakasal na si Meiji natin. Ipakakasal siya sa pinakamayamang tao sa baryo natin. Si Jinong Liu ang boss. Ipakakasal si Mei Jiao kay Li Yongfu. Ano sa tingin mo? Pirmahan mo na nang mabilis ang kasulatan ng diborsyo nila ni Mei Jiao. Umalis ka na dito at huwag kang manlalait. Shu Mei Jiao, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka pa nakikipagdiborsyo sa akin, magpapakasal ka sa iba, at magkakaroon pa ng kasal. Kaya ano? Wala kang pera, hindi masuportahan ng pamilyang ito. Ako ang sinisisi mo. Ano ang sinabi mo? Hindi ko masuportahan ang pamilya. Ha? 20 taong gulang na ang anak ko. Pinalaki mo ba siya? Tanungin mo ang anak ko kung kinikilala ka niya bilang tatay niya. Sabi ng anak ko, Hindi. Hindi ko kinikilala ang isang pulubi bilang tatay ko. Lihay, ako ang tatay mo. Patang pasaway ka, sino ang tinatawag mong pulubi? Isa kang pulubi. Sino pa ba? alam na namin yan. Nang lilimos ka sa syudad, natutulog ka sa kalsada at nagkukunwari. Lizzie, alam ng buong baryo namin na ikaw isang lalaking nasa hustong gulang, ay mangmang, walang kwenta. Nang lilimos ka sa syudad, pinapahiya mo ang iyong asawa at mga anak. Pirmahan mo ang kasulatan ng diborsyo at umalis ka na dito. Hahaha, lahat kayo nagsasabing pulubi ako. Kaya ano kung pulubi ako? Liu Yongfu. Liu Yongfu. Ano ang tawag mo sa akin? Anong mali kay Liu Yongfu? Sabihin mo sa kanya kung ano ang dapat kong tawaging si Boss Liu. Ang Boss Liu namin ngayon ay ang chairman ng Hui Huang Group at ang pinakamayamang tao sa Longshan Village. Pwede mo siyang tawaging Chairman Liu o maaari mo siyang tawaging ang pinakamayamang tao. Ginoong Liu, talagang malaking tao ka. Hindi mo inaasahan yan, di ba? 20 taon na ang nakalipas, nagkatrabaho tayo sa construction site para Panichik. 20 taon mamaya, iskema ng pulubi. At ako ang boss. Tama ba ang sinasabi ko? Anong ibig mong sabihin? 20 taon na ang nakalipas, pareho tayong nagtatrabaho sa site. Pero nagtatrabaho ka para suportahan ang iyong pamilya para kumita ng buhay, pero VIP ako. Nagpapanggap lang. Anong sinabi mo? Isa kang malaking tao. Sabihin mo, nang uwi ng malaking tao ka. Hindi naman talaga isang malaking tao, kundi ang Diyos ng kayamanan na kumukontrol sa yaman ng mundo. Baliw. Nabaliw ka na. Isa kang pulubing natutulog sa kalsada ay naging Diyos ng kayamanan na sinasamba ng lahat. Nakakabaliw. Paano mo nagawang lapastanganin ang Diyos ng kayamanan? Buti na lang, nakipag-divorce ako sa kanya. Magpakasal ka kay Boss Liu. Kung hindi, malas ako. Mabuti nang mag-asawa muli. Kung magpapakasal ka kay Liu, makakakain ka ng maayos at makakainom ng husto at makakapagsuot ng ginto at pilak. Sa pagsunod kay Liu Yongfu, mabubuhay ka ng maayos. Naniniwala ka ba? Kaya kong gawin siyang mas malala pa sa isang pulubi sa isang salita. Nung sinabi mo, nakasal sa Wardo Wedding Brothers para pa sa isang pulubi sa gunslot, iniisip mo bang talagang ikaw ang Diyos ng kayamanan? Talagang ang nagmamayabang ka ng walang paghahanda. Hindi ka naniniwala, di ba? Kung gayon, manood kayong lahat ng mabuti. Langit sa itaas. Lupa sa ibaba, kinuha ng kontratista na si Liu Yongfu ang aking asawa, ay lubhang masama. Ngayon, sa ngalan ng Diyos ng kayamanan, pinuputol ko ang kanyang yaman. Nayanig ang lupa at langit. Nung nangyayari, tingnan mo. Oras na para bumalik ang Diyos ng kayamanan. Hindi dahil na-demote ang Diyos ng kayamanan kaya ako ay makakaahon, malapit na siyang bumalik. Pipigilan niya na naman ako. Kailangan kong samantalahin ang kanyang karamdaman. Liu Yongfu, maghanda ka ng mawalan ng lahat. Li Shentang, tapang mong isumpa ako. Hindi kita sinusumpa, kundi bilang Diyos ng kayamanan, hinahatulan kita. Ang taong walang birtud ay hindi karapat-dapat maging mayaman. Nagkukunwari pa rin. Sino sa bayan ang hindi nakakaalam na sa kalsada ka natutulog at nakatira sa ilalim ng tulay? Isa kang walang kwentang pulubi. Ano kung pinagmamalaki mo? Iniisip mo bang magbabago ang isip ng asawa mo dahil dito? Hindi. Kahit pabulag ako, hindi ako sasama sa isang mahina na hindi kayang suportahan ang sarili niya. Shu Weixiao,
Gusto mo ba talagang maging manhid sa akin? Oo, napakamanhid ko. Maliit ang tingin ko sa'yo. Naiinis ako sa'yo. Anong problema? Wala kang kwenta. Hindi ka pwedeng kamuhian? Kung napakamapagmataas mo, bakit mo pa ako pinakasalan noon pa man? At ibinigay mo pa ang sarili mo sa akin noong lasing ka at nagpakasal. Hindi mo alam yan? Dahil buntis ako. Kailangan ko ng aalalay sa akin. Ano? Ang ibig mong sabihin pinakasalan mo ako dahil buntis ka? Kung hindi ako, ang anak ng pamilyang Shu, iibig pa sa isang bricklayer na tulad mo? Kung hindi ako buntis at takot sa chismis, hindi ako basta-basta magpapakasal kanino man. Kaya si Lihai ay hindi ko tunay na anak. Isinilang ko siya 7 buwan pagkatapos kaming ikasal. Paano siya magiging anak mo? Hindi mo na nga alam ang 10 buwang pagbubuntis. Tingnan mo na nga ang sarili mo. Gaano ka katanga. Karapat dapat ka lang na matulog sa kalsada at magpalimos. Mali ka, hindi ako tanga. Pero hindi ko inakala na kayong mga mortal ay kayang maging kasing kapal ng muka. Saan nagsalbol? Kami tabas mga mortal. At ano ka naman? Hindi ba't sinabi niyang siya ang Diyos ng kayamanan? Gusto niyang putulin ang iyong kayamanan. Nagpanggap lang siyang gumawa ng ritual dito. Hindi naman nagbago ang langit. Hindi ako tanga. Tinuro mo lang ang langit at lupa para putulin ang yaman ko. Bakit maayos naman ako? Hindi ka na magiging maayos. Pinatawan na kita ng parusa sa ngalan ng Diyos ng kayamanan. Hindi pa lang dumarating ang parusa, pero hindi pa ang tamang oras. Nagpapanggap ka pa rin. Mas mabuti pang magising ka na. Bilang isang mahirap, hindi ka karapat-dapat maging Diyos ng kayamanan. Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat maging tagalinis ng sapatos ng Diyos ng kayamanan. Tama. Nakita ni Li Shengta na dati tayong magkatrabaho, pwede kang lumuhod at magmakaawa na tumakol ako ng 2 beses. Baka maawa pa ako at bigyan ka ng buti. Paano ka naman? Li Shitang, magmakaawa ka, hahaha. Ano ang sabi mo? Bumagsak ba ang mahika ko? Bakit hindi pa natatanggap ni Liu Yongfu ang balita ng pagkalugi? Li Xiaoji, nakita mo yan? Ang gaan ng loob ni Boss Lee. Naiwanan ka pa niya ng kaunting pagkain. Luhod ka at magmakaawa. Ha, magmakaawa. Dumarating na ang mensahe. Maghanda ka na sa pagkalugi. Nang yung kakata po. Yung santawa na saan babutlugi sa kanit. Siyempre. Sige, sasagutin ko na lang yan para ipakita sa'yo. Tingnan natin kung paano ko mapapatunayan na nagkakamali ka. Hello? Hello? Totoo ba ang sinabi mo? Sige. Ano? Seryoso ka ba? Sige. Salamat, Diyos ng Kayamanan Group. Etam sa slime, Diyos ng Kayamanan. Ako si Liu Yongbo ay habang buhay maglilingkod ako sa iyo bilang alipin. Tapat akong maglilingkod sa iyo. Diyos ko. Damad. Oh, Magaling, yayaman ako. Ano ang problema, mahal? May magandang balita ba? Kakatanggap ko lang ng tawag. Nagpa siya ang finance group na mamuhunan ng 10 bilyong yuan. Ako ang pangkalahatang namamahala sa proyektong ito. Ibig mong sabihin, binigyan ka ng Diyos ng Kayamanan Group ng 10 bilyong proyekto? Lahat para sa'yo? Oh, Ginong Liu, talagang uunlad ka na ngayon? Siyempre, binigyan ako ng Diyos ng kayamanan ng isang panaginip. Itatas ang kayamanan ay palaging sumusunod sa akin. Gayunan ay nasa akin ang pabor ng Diyos ng Kayamanan Group. Nasa mabilis na landas na ako, ha. Mahal, sinabi ng taong ito na puputulin niya ang iyong yaman. Talaga, Li Chengtang? Hindi mo ba gustong putulin ang yaman ko? Nagpapanggap ka pa nga na may ginagawa. Pero ngayon, yumayaman ako. Hindi dapat malas ako sa aking spell. Paano siya naging maswerte sa halip? Ano ang nangyayari? Hayaan mo na, gagawin kitang tulubin ngayon. Si Chang'e ay bumaba sa lupa para tuparin ang kanyang misyon para bumalik sa trono. Si Chang'e ay bumaba sa lupa para tuparin ang kanyang tungkulin para bumalik. Naintindihan ko. Kailangan kong pakasalan si Chang'e para maibalik ako sa pwesto. Nagkukunwari ka pa rin na baliw. Bibigyan kita ng 3 segundo para lumuhod o papatayin kita. Hindi kita tinitingala. Gusto mong pakasalan si Chang'e? Ha, talagang nananaginip ka. Bilisan mo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo makipag-usap sa kanya. Kayo ni Tatay Liu, kasal na kayo. Magiging mayaman akong anak. Anak, huwag kang mag-alala. Maauna mo nang makipagdiborsyo ang nanay mo sa mabahong pulubing ito. Li Shengtang, babalaan kita. Pirmahan mo na ang kasulatan ng diborsyo para sa akin. Tatanungin ko ang bago kong asawa na palayain ka. Paano ang pakikipagdiborsyo sa akin? Sige, pero dapat muna kayong humingi ng tawad sa akin. Ikaw at ang anak mo. Kami ng anak ko ang hihingi ng tawad sa iyo? Karapat-dapat ka? Bakit hindi? Sumuko ka. Inalagaan kita noong buntis ka. Sumuko ka. Sa pinakamahirap na taon pagkatapos mong manganak, nagsikap akong suportahan ka. Kaya magkano ang bayad sa babae sa KTV? Ilang gabi akong nakasama mo? Gusto mong bilangin, di ba?
Bibilangin ko yan sa'yo. Sige, kahit ibenta mo pa ang lahat ng laman loob mo, hindi pa rin kasya pambayad. Tama, hahaha. 3,000 kada gabi ang singil ko sa'yo. 2 taon akong nakasama mo, 730 araw. Yan ay 2,190,000. Kung ibibigay mo ang 2,190,000, mapapatawad na kita. Paano mo nagawa yan? Pinakasalan mo ba ako para pagkakitaan? Paano mo nagawang sigawan ako? Mahal. Turuan mo siya ng leksyon. Mal, bigyan mo siya ng leksyon. Narinig mo ba ako? Si Jenan ngayon agad na humingi ng tawad sa babae ko o papatayin kita. Liu Yongfu, huwag mong isipin na magaling ka dahil lang may pera ka. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang magpakumbaba ka at maging mabait sa iba. Kung hindi, tiyak na palulugugin kita at wala kang matitira. Sige, Li Shengtang, ilalait mo ako ngayon. Alisin mo siya agad. Ha? Bitiwan niyo ako, bitiwan niyo ako. Saktan niyo. Sige. Hoy, kapitan ng baryo, nandito ka na. Li Shengtang, nakabalik ka na. Ano pa kang mutat kay pare? Kapitan ng baryo, sakto ang dating mo. Pakiusap, tulungan mo akong humusga. Si Xu Meijiao ang asawa ko at hindi pa kami naghihiwalay. Pero sabik na siyang pakasalan si Liu Yongfu. Michelle, mali ka. Ikaw ay babae ni Lilao. Paano ka basta-basta magpapakasal sa iba? Tapos ano? Napakarami ko ng taon nakasama siya, hindi siya umuwi at nagpapalimos siya sa labas. Hindi ako pwedeng maging byuda habang buhay. Tama. Ang buhay ng babae ay nakasalalay sa pagpapakasal sa mabuting lalaki. Kung ikukumpara kay mayamang si Liu, kahit bulag pipiliin si Liu. Tama ka, hindi ba? Pero si Xu Meijiao muna ang nagpakasal kay Lilao. Tapos, ano kung pinakasalan ko siya? Kung pakasalan ko siya, hindi ako makakakuha ng diborsyo. Ikaw, Pero hindi ka pa naman nagdidiborsyo, di ba? Ano mo problema, kapitan ng baryo? Tinutulungan mo ba si Li Shengtang? Hindi ako tumutulong kanino man. Sa tingin ko lang, sobra na ang ginagawa mo. Hindi mo siya pwedeng pagtripan dahil lang wala siyang pera at matapat na pagtripan. Hindi mo siya pwedeng apihin dahil lang sa mahirap siya at tapat para apihin. Inaapi ko lang siya dahil mahirap. Inaapi ko lang siya. Anong masama sa pagiging tapat? Gusto mo bang makipag-away sa Liu Yongfu? Anong gusto mong gawin? Sasabihin ko ito sa'yo. Ano the God, Wealth Group, ay mamumuhunan ng 10 bilyong yuan para itayo ang Longshan Village. Ako ang namamahala sa proyektong ito. Kapag ininsulto mo ako, baka maputol mo ang pinansyal na mapagkukunan ng nayon. Tama iyan. Konektado na ngayon si Ji Liu sa God of Wealth Group. Huwag mo siyang saktan. Oo, kapitan, huwag kang mag-alala. Umuwi ka na at inumin mo ang iyong ergoto. Ngayon, si Ji Liu ang Diyos ng kayamanan sa Long Village. Huwag mo siyang saktan. Hindi. Inuso po ngayon ng bansa ang masasamang gawain. Pabing Longshan Village ay based on a pilot village. Kailangan nating sumunod sa batas at itaguyod ang katarungan. Kahit gaano pa kayaman si Liu Yongfu o kung sino pa ang kinakapitan niya, hindi ka pa rin pwedeng magnakaw ng asawa ng may asawa. O ikaw na matanda, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sino ang nagnakaw ng asawa ng mayas mo? Si Mei Jiang ay kusang loob na nagpakasal sa akin. And di may tayo partial na nagpatunay. Hayagan kaming nagpakasal. Huwag mo akong lagyan ng label. Mag-ingat ka at papatayin kita. Si Li Shengtang ang walang kwenta. Sa loob ng maraming taon, si Liu ang nagbabayad para sa pagpapalaki kay Xiaohai. Si Liu lang ang karapat-dapat na maging ama ni Xiaohai. At muling akong nagpakasal hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa aming Xiaohai. O si Ji Liu lang ang kinikilala kong ama. Naririnig mo ba ako? Ditiden post pa nito. Ikaw na matanda. Mali ang ginawa mo sa akin. Pumungi ka ng tawad sa akin o papatayin kita. Humingi ka na ng tawad. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Bilisan mo at humingi ng tawad. Humingi ka na ng tawad. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Humihingi ka ng tawad, manahimik ka. Ikaw at ikaw? Sinayang mo ba ang lahat ng education na natanggap mo? Nakalimutan mo na ba ang batayang tama at mali at kahihiyan? Xu Meijiao, simula nang magpakasal ka kay Lilao, wala kang ginawang trabaho. Lahat ito ay dahil nagtrabaho ng gusto si Li sa construction site upang suportahan ka at ang iyong mga anak. Nang maglaon, nagtrabaho rin si Li sa construction site at tinamaan ng ladrilyo sa ulo at nawalan ng alaala. Hindi mo man lang siya hinanap. Ngayon, mabalik na si Li, pero pinagagalit mo pa rin siya. May konsensya ka pa ba? Ngayon din, hindi mo ba alam kung bakit nasa ganitong sitwasyon si Li? Hindi mo ba alam? Nagtrabaho siya kasama mo sa construction site. Nahulog ang ladrilyo mula sa itaas at diretso itong patungo sa ulo mo. Swerte si Boss Liu natin. Si Li ang nakata at nagtulak sa iyo palayo. Siya ang sumalo ng ladrilyo para sa iyo. Glenn, mayaman ka na. Hindi mo lang siya pinasalamatan pero gusto mo pa siyang tulungan. Pero sinuklian mo ang kabutihan ng kawalang utang na loob. Gusto mo pang ang kunin ng asawa niya. Tao ka pa ba? Naalala ko na ngayon, tunay ngang tinamaan ako sa ulo ni Liu Yongfu. Itong walang utang na loob na bastardo. Iniligtas ko siya, pero inagaw niya ang aking asawa. Ikaw na matandang yan.
Akala mo ba kung sino ka? Kung hindi ko lang isinaalang-alang ang posisyon mo bilang kapitan ng barangay, bibigyan kita ng formal na pagtrato. Kung papagalitin mo ako, ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan at kapangyarihan. Hoy, Betondi, tanggalin mo agad sa trabaho ang asawa at anak ni Zhou Jianshan. Kumusta? Ako si Liu Yong. Ngayon agad ipadala ang kanyang asawa at anak. Gusto mo pa bang makipagtalo sa akin, Zhou Jianshan? Liu Yongfu, ano ang gusto mong gawin? Wala akong ginawa! Ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang iyong asawa at anak, kilala ko yon. Pagbibigay sila ng respeto sa akin. Liu Yongfu, sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na dahil may pera ka ay pwede ka nang umasta ng mayabang. Ang mga tapat sa paningin mo ay madalas ang iyong pinakamasamang bangungot. Hahaha, ganun ba? Gusto mo pa ring magyabang? Ang tuwenta dito mo dati. Sinabi niyang siya ang Diyos ng kayamanan dati para putulin ang iyong yaman. Nagsasalita pa rin siya ng kayabang-kayabangan kahit wala na siyang muka. Oo, sinabi mong puputulin mo ang yaman ko. Sige, Galni. Hahaha, sige. Ngayon, makukuha mo ang nararapat sa iyo. Hoy Diyos ng kayamanan, Ibinigay mo ba ang construction project ng Longshan Village sa isang lalaking nagngangalang Liu Yongfu? hindi ko alam. Ginawa ko ito ayon sa iyong mga utos, na maglaan ng 1 bilyong yuan, at sinabi sa aking mga tauhan na ayusin ito. Pumunta ka agad sa Longshan Village para makita ako. Bilisan mo sa Longshan Village. Ano, di chuntang. Kayo ba na lugar at pulubi at may mga katlong sa labas? Hahaha. Siyempre naman, ang mga mabahong pulubing ito umasa sila sa panloloko. Paano makakuha ng simpatiya ng tao? Ako ay isang pulubi. Ako ay isang sinungaling. Makikita natin mamaya kung paano ka luluhod at magmamakaawa sa akin. Kung gayon, maghihintay ako. Huwag mo akong bibigin. Zhou Jianshan, ikaw na bastardo ka. Paano mo na-offend si Boss Liu? Paano mo siya na-offend? Zhou Jianshan, ikaw na anak ka. Paano mo nagawang inisin si Boss Liu? Anong ginawa mo para inisin siya? Ang asawa mo siya invited ka narito. Tatanungin mo pa ako kung bakit ako narito? Bakit mo kami tatanungin kung bakit kami narito? Boss Leo, nandito ka rin pala. Ang aming ama, anong ginawa niya para inisin ka? Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Pakiusap, wag mo kaming tanggalin sa trabaho, okay? Oh, mahal kong hipag, hindi ako ang dapat sisihin dito. At ang permission is ang asawa mo, sige Zhou Jianshan, pinalaan ko na siya ng maraming beses, pero lumalaban pa rin siya sa akin. Talaga, paano siya lumaban sa'yo? Yan, ang araw ng kasal ko kay Mei Zhao. Biglang pumasok si Li Shengtang at sinira ang magagandang gawain ko. Hindi lang iyon, si Zhou Jianshan ay tumulong pa kay Li Shitang at nagsalita pa para kay Li Shitang. Anong pagtulong kay Li Shengtang? Hindi ba natutulog sa kalsada si Li Shengtang sa kabisera ng probinsya? Nababaliw ka na ba? Tinulungan mo pa ang pulubing ito para inisin si Boss Liu. Nababaliw ka na ba? Bago hindi ito usapin ng pagtulong sa kahit sino. Pero kailangan nating maging makatwiran. Si Xu Mei Zhao ay asawa na ni Li Lao at hindi pa siya nakikipag-divorce. Kung magpapakasal siya ulit, magiging guilty siya ng bigamya. Walang kinalaman yan sa'yo. Ano ang kinalaman mo kung magpakasal sila? Si Li Shengtang ba ang tatay or lolo mo? Kung ipagtatanggol mo siya ng ganito? Ako ang pinuno ng barangay. Kung may kawalang katarungan sa barangay, dapat ko silang protektahan. Sige na, maaari kang magtanggol. Anong magagawa mo? Nawala na ng trabaho ang anak ko at ako. Ikaw na ang bahala dyan. Kung hindi mo masusolusyonan ang problemang ito, hindi kita pakatiyak. Ikaw na ang bahala dyan. Kung hindi mo malulutas ang problemang ito, hindi kita papayagan. Paano matatapos? Trabaho lang yan. Maghanap ka na lang ng iba. Madali lang yan sabihin para sa'yo. 10 taon na akong nagtrabaho sa mining group. Ito ang pinakamagandang unit sa He Province pagdating sa benepisyo. At si 11, nakapasok na rin sa Chuangfu Technology. Ito ang pinakamagaling na tech company sa probinsya natin. Gusto mo bang maapektuhan ang kinabukasan niya? Kung matanggal ako sa Chuangfu, makikipag-break sa akin ang boyfriend ko. Kaya mo bang panagutan yan? Ngayon, napaka-realistic ng mga tao. Mahirap mag-asawa ng mabuting lalaki kung walang magandang trabaho. Mag-sorry ka agad kay Boss Liu at humingi ng tawad sa kanya. Ano, gusto mong mag-sorry ako sa kanya? Malinaw na siya ang mayaman at walang puso at nananakot ng tao gamit ang kapangyarihan niya. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Zhou Jianshan, pwede mong tanggihan na mag-sorry sa akin, pero paghahandaan mo ang iyong asawa at anak para sa kawalan ng trabaho. Liu Yongfu, huwag mong pagbantaan ang iyong hipag at pamangkin dito. Nandito ako, hindi sila mawawalan ng trabaho. Mabaho kang kulubi. Palit bigawa mo para sa kanya. Tama na din, Shengtang. Bakit hindi ka nalang maging mabuting pulubi? Bumalik ka para isali kami. Masama kang pulubi, kaya bumalik ka para guluhin kami. Wala akong pakialam, Zhou Jianshan. Kailangan mong humingi ng tawad kay Boss Liu ngayon at hingin ang kanyang pagpapatawad. O makikipag-divorce ako sa'yo. Ano?
Makikipag-divorce ka sa akin dahil dito? Eh kung gusto mong mawalan ako ng trabaho, puputulin ko ang relasyong Kung gusto mong at mawalan ako ng trabaho, puputulin ko ang relasyong mag-ama sa'yo. Ano, gusto mong putulin ang relasyong mag-ama? Nag-aral akong mabuti ng 10 taon at sa wakas ay nakakuha ng magandang trabaho. Para sa tinatawag ng hustisya at mawalan ako ng trabaho, anong karapatan mo para maging tatay ko? Nag-aral kang mabuti ng 10 taon, hindi mo ba natutunan ang salitang dahilan? Pwede tayong maging mahirap sa mundong ito, mahirap at mahina, pero dapat meron tayong konsensya. Pero hindi tayo pwedeng maging walang dahilan. Si Lee ay bintang tapat na tao. Kung may kumuha ng asawa niya, paano niya iisipin? Diyos ko, napakamanhid mo. Wala nang pag-asa para sa'yo. Kung mananatili kang ganito katigas, siguradong makikipag-divorce ako sa'yo. Ikaw, Ako rin ang magdedetermina ng relasyong mag-ama. hindi lang yan. Ginong Joe, ikaw na matandang yan. Pwede mong tanggihan na mag-sorry sa akin ngayon. Agad akong mag-a-apply sa God of Wealth Group para kansilahin ang bilyong yuan na investment sa Longshan Village para magtayo ng iba pang mga baryo. Hindi pwede. Boss Liu, ito ang pinakamalaking pinagkukunan ng yaman ng aming Longshan Village. Hindi ko kasalanan. Ang middleman ang pumutol sa yaman ng lahat. Zhou Jianshan, hinihiling ko sa iyo sa huling pagkakataon. Magsusorry ka ba kay Boss Liu? Ginagawa ko ito para mapanatili ang pagiging patas sa baryo. Hindi ako pwedeng humingi ng tawad sa kanya. Pupunta ka sa patay na dulo, tama? Sige, tatawagan ko ang tatay ko ngayon at sasabihin ko siyang tawagin ang mga taga-baryo at tanggalin ka bilang pinuno ng baryo. Hahaha. Zhou Jianshan, sinabi ko, magsisisi ka. Mahihiwalay ka sa iyong pamilya. Zhou Jianshan, sabi ko, magsisisi ka. Mahihiwalay ka sa asawa mo at mga anak mo. Matanda, huwag kang mag-alala. Walang makakapigil sa daan tungo sa kaunlaran ng Longshan Village. Namumutok na ang mukha mo. Nagsasabi ka pa rin ng kayabangan. Ang Diyos ng kayamanan ay papunta na. Pagdating nila, malalaman mo kung sino ang masampal. Boss Liu, huwag kang mag-alala. Natawagan ko na ang tatay ko. Dadadalhin niya ang mga taga-barangay at papunta na sila. Nagbotohan kami ng sama-sama para tanggalin si Zhao Yan bilang pinuno ng barangay. Hahaha, so talaga bang sinabi yan ng matandang yan? Nagalit talaga ang tatay ko pagkarinig niyan at sinabi sa akin na makipag-divorce ka agad sa kanya para hindi makapag-asawa ng hangal na ito. Ayokong mabuhay. Sige. Basta't dadalhin ng matanda ang mga taga-barangay para suportahan ako kung makipag-divorce kay si Mei Zhao at si Li Shengtang at paalisin sila sa barangay. Agad akong hihingi ng 10 bilyon sa God of Wealth Group at 40 bilyon para pasiglahin ang Long Mountain Village. Wow. Zhou Jianshan, basta't humingi ka ng tawad kay Boss Liu at paalisin ang pulubing ito sa barangay, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Imposible. Hindi na nga ako papayag na pilitin akong makipag-divorce. Kahit ikamatay ko pa, hindi ako gagawa ng immoral at walang konsensya. Binoto ako ng mga taga-barangay bilang pinuno ng barangay dahil inakala nilang mapagkakatiwalaan ako. Kung ako, para sa sariling interes, yumukod sa masamang takbo, karapat-dapat pa ba akong maging pinuno ng barangay? Oh. Isa ka lang pinuno ng barangay. Iniisip mo bang isa kang mataas na opisyal? Pansariling interes. Si Boss Liu, nag-i-invest sa barangay natin, pinapatnubayan niya tayong yumaman. Kung inisin mo si Boss Liu, hinaharangan mo ang aming daan patungo sa yaman. Tama. Huwag hayaang putulin niya ang aming landas patungo sa yaman. Nasaan si Dr. Zhou? Lumabas ka rito! Nasaan si Zhou Jianshan? Lumabas ka rito. Tay, nandito ka. Oo. Tay, ba mo akong tawaging tatay? Hiwalayan mo agad ang anak ko. Tay, bakit ka naman hindi makatwiran? Hindi ako hindi makatwiran. Ako ang hindi makatwiran. Si Boss Liu nag-i-invest sa barangay natin. Pinayaman mo ang buong barangay natin. Ikaw, Li Sintang, itong pulubi sinira niya ang mabubuting gawa ni Boss Liu. Gusto mo bang makipag-usap ako sa'yo? Oh, si Boss Liu ang Diyos ng kayamanan ng aming Longshan Village. Paano mo nagawang bastusin siya? Pinipigilan mo ang aming pinagkukunan ng yaman. Oo, sa pagkakataong ito nakakuha ako ng 10 bilyong yuan mula sa God of Wealth Group para itayo ang Longshan Village. Kapag natayo na ang aming barangay, bawat tahanan ay magkakaroon ng villa na matitirhan. Ngunit si Zhou Jianshan at iniisip niyang siya ang pinuno ng barangay at iginigit niyang salungat siya sa akin. Wala akong paraan para harapin siya. Kayo na ang bahalang magdesisyon kung ano ang gagawin. Iminumungkahi kong tanggalin siya bilang pinuno ng barangay. Tumahimik ka. Li Shengtang, anong gusto mong gawin? Lahat kayo rito ngayon makinig. Ang dahilan kung bakit naging ganito ang Longshan Village ngayon ay dahil sa mabuting pagtuturo ng pinuno ng barangay. At ngayon narito ang pinuno ng barangay para magbigay katarungan kundi para rin sa inyong kapakinabangan. Huwag ninyong kagatin ang kamay na nagpapakain sa inyo at magdusa sa mga kahihinatnan. Karapat-dapat lang na sabihin ninyong nakuha namin ang dapat sa amin. Ako ang Diyos ng kayamanan na naglaan ng 10 bilyong yuan. Ako.
Ako ang Diyos ng kayamanan na naglaan ng 10 bilyong yuan. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ako? Ikaw ang Diyos ng kayamanan. Baliw ka ba? Paano mo nagawang magpanggap na Diyos ng kayamanan? Ako ang Diyos ng kayamanan, ang pinakamataas na nilalang. Sino ang nangangahas mo bag at mapaparusahan ng Diyos? Nagdudulot ka ng problema sa amin. Naging pulubi na siya sa baryo. Ngayon gusto mo pa kaming madamay sa problema? Umalis ka. Palayasin siya sa baryo namin. Oo, itaboy siya sa baryo namin. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Tigil, ano ang ginagawa ninyo? Jojin Shan, determination mo bang labanan ang lahat? Dad, nakalimutan mo na ba ang kasabihan ng Diyos ng kayamanan? Sabi ng Diyos ng kayamanan, ang masasamang tao ay nagmumula sa mahihirap na bundok at ang simpleng kaugalian ng mga tao ay nagdudulot ng yaman. Kami sa Boston at which na manay natural na susnod. Kung gagawa tayo ng mga bagay na may masamang konsensya, yan ang tunay na magdadala ng problema sa baryo, manahimik ka. Mahigit 70 na ang edad ko. Kailangan mo pa ba akong turuan kung ano ang dapat kong gawin? Julian, hiwalayan mo siya agad. Ikakasal kita kay kapitbahay Wang. Sige. Salamat sa inyo. Sino ang makakatulong sa akin gumawa ng divorce agreement? Ako na. Maraming salamat. Mahal, 30 taon na tayong kasal. Totoo bang ganyan kakatigas ang puso? Binigyan na kita ng huling pagkakataon dahil hindi mo ito pinahalagahan. Pasam, ang 30 nating taon ng relasyon, totoo bang ganyan kakatigas ang puso? Binigyan na kita ng huling pagkakataon dahil hindi mo ito pinahalagahan. At tapos ang kasunduan, Joe Jianshan, pirmahan mo ang divorce papers. At kailangan ko pa ng isa. Gusto kong putulin ang relasyong mag-ama. sige, ako na bahala dyan. Shaying, anong ginagawa mo? Sabi ko gusto kong putulin ang relasyong mag-ama. Bakit din? Pinalaki kita ng 18 taon ng buong sipag. Nung bata ka, inalagaan kita. Nung lumaki ka, pinag-aral kita. Bakit ka ganyan katigas ang puso? Tama na, hindi mo naman ako ginawang mayaman sa pangalawang henerasyon at hindi mo ako pinadalang sa mamahaling paaralan. Sapat na ang mga kasalanan mo sa akin. Ngayon ay may maganda na akong trabaho at ngayon kailangan ko pa itong sirain dahil sa tanga mong konsensya. Hindi ka karapat dapat maging ama ko. Sabi mo mura lang ang konsensya. Paano mo nasabi ang ganyan? Saan mo nakuha ang moralidad mo? Ang konsensya ang pundasyon ng pagiging tao. At ang pinakamagandang sangkatauhan sa mundong ito, paano mo masasabing mura lang ang konsensya? Tama na, tigilan mo na ang lecture mo ng malalaking salita at turuan mo akong maging tao. Pirmahan mo ang pagputol ng relasyong mag-ama. Teka, gusto ko rin yan. Tulungan mo akong gumawa ng divorce agreement. Sige, ako naman. Tulungan mo akong gumawa ng dokumento para putulin ang relasyong mag-ama. Sige, hahaha. Sige, putulin na natin ang relasyon. Divorce ngayon at ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagmamata sa tao. Nakarating na? Malapit na tayo sa pasukan ng baryo. Bilisan mo. Bilisan mo. Sinasabi ko sa inyo, sino mang makikilahok ngayon sa paglusob sa pinuno ng baryo, hindi magiging maganda ang kahihinatnan. Wala kayong yayaman. Nagmamarunong pa rin. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, di ba? Pakihuli siya. Ito palayasin sa bar. Pirmahan ng divorce agreement para hindi magdulot ng malas sa baryo natin. Oo, bilisan mo at patingnan mo siyang pumirma ng divorce agreement. At pagkatapos ay paalisin siya sa baryo. Hoy, teka. Hoy, Hoy, pakawalan niyo ako. Ako ang Diyos ng kayamanan. Pakawalan niyo ako. pulubi na ako tapos nagpapanggap ka pa na Diyos ng kayamanan. Pirmahan mo agad ang divorce agreement para sa akin o papatayin kita. Liu Yongfu, humuhukay ka ng sarili mong libingan. Li Xiaofu, bilisan mong utusan ng iba na pakawalan si Li. Lumabag ka sa batas. Ang naive mo matanda, pero ang nagpapagalaw sa kabayo, lalo na sa paglabag sa batas. Agad hawakan ng kamay niya. Pirmahan mo ang divorce agreement para sa akin. Pirmahan mo. Pakawalan niyo ako. Tigilan nyo na. Tigilan mo yan. Sino ka? Diyos ng kayamanan. Paano mo nagawang saktan ang Diyos ng kayamanan? Pakibitaw mo ako. Sino ka? Alam mo ba kung nasaan ka? Lovely mother nagtuturo ka dito. Ako ang mensahero ng Diyos ng kayamanan. Iniutos ko na bitawan mo na ngayon ang Diyos ng kayamanan. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Sinusubukan mo ba akong takutin? Ibalik mo ang mensahero ng Diyos ng kayamanan. Aray, natatakot. Nakikita-kit. Bagay na bagay lang. Inamin mo na ay inimbita ng Diyos ng kayamanan. Bibigyan kita ng 100 piso. Sino ang nagpanggap bilang ikaw? Ako ang mensahero ng God of Wealth Group. Ito ang aking ID.
in-on-center sa ID mo. Ngayon, pabibili mo yon kahit saan sa kalsada sa halagang 400 piso. E nagdokumento anong gusto mo, pag-arrange ako ng Tama, meron ka pang katumbas. Tinatrato talaga nila tayo na para bang nasa probinsya tayo. Bitatan ba dapat ka dikit? Tanungin mo ang sarili mo kung inimbitahan ka ni Li Shengtang o tatawag ako sa pulit, arestuhin kita? Ulitin ko. Ako talaga ang mensahero ng God of Wealth Group. Ang Diyos ng Kayamanan, ang chairperson ng aming grupo. Iniutos ko na bitawan mo siya kaagad. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Pag nanakaw ng kayamanan ng bansa, dakpin mo ang 2 sinungaling na ito para sa akin. Huwag kayong magulo, huwag kayong magulo. Tigil lahat. Dakpin ang 2 sinungaling na ito para sa akin. Tigil na. Tigil na, huwag nang gumawa ng kahit ano. So Janshan, ikaw lumang bagay. Para kang bodhisattva na tumatawid ng ilog, kahit sarili mo hindi mo maililigtas. Nakikialam ka sa ibang tao. Yu Yongfu, ilihintay mo yung personal na kalayaan ng iba o maatake at nananakit ng iba. Lumalabag ka sa batas. Dapat tigilan mo na. Natatakot ka at gusto mo akong takutin gamit ang batas. Huwag mong asahan. But no times matandang lalaki, pilitin mo siyang pirmahan ang kasunduan sa paghihiwalay. Kung hindi, ang 10 bilyong pamumuhunan ng grupo ng Diyos ng kayamanan mamumuhunan ako sa ibang nayon at hahayaan ng iba na yumaman. Huwag kang magalit. Ipapapirma ko na siya agad. Hoy, halika. May darating, pigilan mo na siya. Pirmahan ang kasunduan. Huwag kang mangyalam sa amin. Hoy, pinuno ng nayon. Mayor, ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Halika na, Zhou Jianshan, pirmahan ang papel. Asawa ko, nagkakamali ka. Ang ating 30 taong pagsasama. Tayo siya mabalito mga Itigil mo ang kalokohan, kasalanan mo lahat. Pirmahan mo. At pirmahan ang kasunduang ito na ito upang putulin ang relasyon ng ama at anak. Shing, ama mo ako. Hindi mo ba ako kinikilala bilang ama mo? Wala akong amang tulad mo. Ulyanin ka na. Haharangin mo ang pag-unlad ng buong nayon. Pirmahan mo na. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo at ng buong nayon. Sa simpleng kaugalian lang tayo yayaman. Para yumaman. Hindi ka pwedeng lumayo at lalo pang lumiko sa maling landas o sisirain mo ang tradisyon ng ating Longshan Village. Tama na, huwag mo akong pangaralan dito. Turuan mo akong maging tao, pirmahan mo na agad. Tito Liu, pinutol ko na ang relasyon ko sa kanya. Pwede mo bang batiin at papabalikin kami sa trabaho? Oo. Hanggat hindi mo ako sasalungatin, may paraan para makaahon at yumaman ka. Nakikita mo ba? Napakabukas pala ni Boss Liu. Karapat-dapat ka dyan. Pwede kang mamalimos kasama si Li Shengtang. Karapat-dapat ka dyan. Boss Yang, nasiyahan ka na ba? Ha, nasiyahan? Lubos na nasiyahan, pero hindi pa sapat. Paano ko ba kayo mapapatahimik? Si Zhou Jianshan ay parang bato sa imbernal, matigas at mabaho. Upang mapayaman ang ating Longshan Village, minumungkahi kong alisin si Zhou Jianshan bilang pinununo ng nayon. Bumoto tayo. Taas ang kamay para bumoto. Sinusuportahan ko. Sinusuportahan ko. Sinusuportahan ko rin. Sinusuportahan ko. Sinusuportahan ko. Sinusuportahan ko. Wala akong amang tulad mo. Mamalimos ka. Mukhang matalas ang mata ng mga tao. Zhou Jianshan, nakita mo ba yon? Ikaw ay mapupunta sa aking kalaban. Gagawa ako ng paraan para malugi ka at mahiwalay sa iyong pamilya. Liu Yongfu, nagnanakaw ka at nangaapi at nambubuli ng iba. Tiyak na puputulin ko ang iyong kayamanan ngayon at hindi ka na makakabangon. Liu Yongfu, nagnanakaw ka at nanunupil ng iba. Siguradong puputulin ko ang iyong yaman ngayon at hindi ka na makakabawi pa. Ano, puputulin mo ang aking yaman at hindi ako yayaman? Oo, nagtrabaho nga ako sa iyo sa construction site. Nakita ko na ikaw ay simple at masipag at nakatiis sa hirap kaya binigyan kita ng yaman. Kaya kakalaunan ay naging masagana. Ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos mong yumaman ay nawala pa ang iyong konsensya. Ngayon aalisin ko ang iyong yaman at iiwanan kang nag-iisa at pagdurusahan ng mga bunga. Saka lang tanga. Iniisip mo ba na ikaw na talaga ang Diyos ng kayamanan? Kalimut tayo sa amon na pang paiturulog sa kaya sa lungsod ng 10 taon at pamamalimos ng 10 taon. Walang mga pulubi sa aming Long Village. Kinahihiya mo ang buong nayon namin. Basagin ang kanyang binti at paalisin siya sa nayon. Magdaraos ako ng kasal kay Ginoong Liu mamaya. Huwag mong antalahin ang aming magandang araw. Hayop ka, halika na. Halika, basagin ang kanyang binti gamit ang patpat. Bugbugin mo siya palabas. Handa akong mamatay para kay Liu. Aray, sino ang mga ngahas na hawakan ng Diyos ng kayamanan? Gusto mo bang mamatay kasama siya? Ang Diyos ng kayamanan ay ang sagisag ng kabutihan at kayamanan.
Sino mang magagalit sa kanya ay makakasama sa buong nayon. Masyado ka bang malalim sa iyong papel para makaalis? May tao, bubugin siya at itapon palabas. At itapon sa kalye bilang isang... Ikaw ba si Lucitay at hindi ka makalabas? May tao, bubugin mo siya at itapon palabas. At itapon sa kalsada bilang pulubi. Ha ha ha. Umalis ka. Chief. Hoy, bilisan mo. Ang chief ay binugbog sa Longshan Village. Halina kayo dito agad. Ano? Gusto mong tumawag ng kakampi? Gusto mong makipagkompetensya sa aming Long Village? May tao, hulihin mo siya para sa akin. Bibigyan ko siya ng leksyon. Mga sinungaling kayo. Nangangahas kang tumawag ng kakampi? Hoy, ang ganda naman ng babaeng ito. Wang ergo, wala ka namang asawa, di ba? Pwede mong ibigay ang babaeng ito sa kwarto mo. Tapos papag-anak mo siya sa iyo. At maputi ang balat niya. Hoy. Lahat kayo, bilisan ninyong hulihin siya para sa akin. Dadalhin ko siya sa bahay para magkaanak. Sige. Masaya pa ako ngayon. Igimbaladan basta diyan babaeng. Mabilis mong iuwi ang babaeng ito at gawin mo ang gusto mo. Sige. Salamat, boss Liu. Salamat, boss Liu. Haha, nakakuha ako ng asawa. Mahal, uwi na tayo at magkaanak. Hahaha. Boss Liu? Manager Zhao ng Kaishin Group. Ayaw niya. Tumangayaw na. Kaya niya bang tumanggi? Tulungan mo akong itali siya at ipadala sa bahay ni Liu Ergu. Manager Zhao na namamahala sa investment ng Longshan Group. Ikaw? Ano si Luigi? Manager Zhao ng God of Wealth Group. Oo, tinawagan ko lang siya. Kung malaman niyang hinawakan mo ang God of Wealth at ang manager, lagot ka. Oo, tinawagan ko lang siya. Kung malaman niyang hinawakan mo ang God of Wealth at ang manager, lagot ka na. Hahaha, umaarte ka pa rin. Mga sinungaling, malalim na sa pagganap kaya hindi na gumigising, di ba? Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng kotse ang minamaneho mo? Na hindi nagkakahalaga ng 100,000 yuan? At anong klase namang kapangyarihan ang mayroon ang God of Wealth Group? Pinit po na siya ng manubabiti at ang pag-atake ng God of Wealth sa mga tao. Kahit isang project manager ng God of Wealth ang kanyang paglalakbay ay kasamang mga bodyguard na may maraming tagasunod. Hindi mo nga tinitingnan ang sarili mo? Mukha ka bang mayamang tao? Wala ka namang suit at nagpapanggap ka pang God of Wealth. Anong alam mo? Ito ang patakaran na itinakda ng aming God of Wealth Group. Kapag lumalabas kami, tinututulan namin ang pagiging magarbo. Naglalakbay ng simp. Naglalakbay ng simp? Hahaha. Sige nga, gusto kong makita kung paano siya simple sa paglalakbay. Hubarin mo ang damit niya. Hayaan mong gawin ko yan. Ihubarin ko ang damit niya. Wang Ergu, hahaha. Wang Ergu. Testing yawa. Okay ka lang ba? Sino ang nangahas humawak sa akin? Liu Yongfu, kung hindi kita bibigyan ng leksyon ngayon, hindi ako ang God of Wealth. Natatakot ako masyado. Mga sinungaling payo. Galit sa iyo ang asawa mo. At hindi mo na rin kinikilala ang anak mo. Dapat kilalanin mo ang sarili mo. Halika, bigyan mo ako ng palanggana ng tubig. Gusto kong hugasan ang utak niya para luminaw ang isip niya. Kukuha rin ako. Gusto ko rin. Di Shengtang ang kaawa-awa mo. Kahit ang asawa mo gustong tapak-tapakan ka. Isa lang siyang walang hiya na nakakalimot sa kabutihan para sa grupo. Kusa siyang makakatanggap ng kanyang kabayaran. Ano, nangangahas kang sabihin na mapaparusahan ako? Papag-iinumin kita hanggang sa mamatay ka. Ano, naglakas loob kang sabing parurusahan ako? Bubuhusan kita ng tubig. Sige, huwag mo siyang buhusan ng tubig. Itigil mo na. Anong ginagawa mo? Colonel? Magaling ang sinabi mo. Pwede tamang na mo ang furthermore para kang basang sisiyo. Sa tingin ko, mas mukha kang asong nalulunod. Asong nalulunod. Liu Yongfu, gitiya mo rin naman. Gumagawa ka ng krimen. Ikaw, matandang hoklubal, ang posisyon mo bilang kapitan ng barangay ay tinanggal na. Bakit ka pa rin nagbibigay ng utos? Liu Yongfu, naglakas loob kang saktan ako. Ako ang kapitan ng barangay. Nagpapakitang gilas ka pa rin dito. Loda dyan, may konsensya ka pa ba? Kailan ko kayo kailanman sinabil?
Bilang kapitan ng barangay, sa tuwing may problema ang isang tao, gumigising ako sa hating gabi, huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa akin. Si Boss Luo ang gumagabay sa amin para yumaman. Siya ang Diyos ng kayamanan ng aming nayon. Kung sasalungatin mo siya, inarangan mo ang kayamanan ng buong nayon namin. Siya ang aming kalaban. Ang humahad lang sa aming kayamanan ay mga kaaway at hindi mapagkasundo. Ito po, hindi ko na kayang hawakan ng napakaraming bagay. Pakakasalan ko ang asawa ni Legend Tang. Baliin ninyo ang mga binti ng mga sinungaling at pulubing ito at itapon sila sa kalsada. Huwag ninyong sirain ang aking mabuting gawa. Bugbugin sila hanggang mamatay. Bugbugin sila hanggang mamatay. Kung hindi ka pupunta dito ngayon, sila ay masisira. Papatay. Kung hindi ka darating, kung may mangyari sa Diyos ng kayamanan at sa manager, papagbayarin kita ng iyong kasalanan. Anong problema? Nasa telepono pa? Sa tingin ko ikaw nang gugulo ka lang. Malapit na si Manager Zhao. Si Manager Zhao ba mula sa Kaishan Group? Nagsasabi lang siya ng kung ano-ano. Naniniwala ka sa kanya. Hindi na ako maraming oras para sayangin sa'yo. Pero on the lot, Ilabas ninyo sila agad sa baryo. bugbugin. O na, bubugin hanggang mamatay. Tigilan ninyo. Huwag ninyo silang bugbugin. Diyos ng kayamanan. Tigilan na ninyo lahat. Tigilan na ninyo lahat. Mga salot kayo. Tigilan na ninyo lahat. Tigilan mo. Tigilan ninyo. Tigilan ninyo. Tigilan ninyo. Tigilan ninyo. Ah! Tigilan mo. Jalan. Tigilan ninyo. Tigilan ito. Huwag itigil, patayin sila. Binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos. Bigyan mo ako ng kapangyarihan. Nananaginip ka pa rin, mabahong pulubi. Gusto mo pa ba na tulungan ka ng emperador? Ha. Tigilan na. Tigilan na ninyo lahat. Tigilan ninyo yan lahat kayo. Manager Joe, bakit ka naririto? Bakit ka naririto? Inakasal ako ngayon. Nandito ako para sunduin ang kasal. Haha, sige na. Nakilala ni Meng Xiao si Manager Zhao. Siya ang aking Diyos ng kayamanan. Magkita tayo sa Diyos ng kayamanan. Hoy, huwag kang kung ano-ano sinasabi. Manager lang ako ng Timog na Sangay. Yung superior ng superior ko ang Diyos ng kayamanan. Sige, Manager Zhao. Chao Puguang, tigilan mo ang kahanginan. Bilisan mo at arestuhin ang mga pasaway na ito. Sino ang nanakit sa iyo ng ganito, Chief? Anong masama kung sinaktan ako ng ganito? Tingnan mo ang nangyari sa Diyos ng kayamanan. Sino ang Diyos ng kayamanan? Ako. Ikaw ang Diyos ng kayamanan. Hindi ba ito ang punong tagapamahala? Hindi siya yan. Kung hindi siya, sino ka? Pero ano itong? Iniisip mo ba na ordinaryo lang ako? Hindi ako mukhang Diyos ng kayamanan. Zhao Puguang, sangay ng God of Wealth Group, ay umabat sa Diyos ng kayamanan. Magkita tayo sa Diyos ng kayamanan. Zhao Puguang, sangay ng God of Wealth Group, ay bumabat. Magkita tayo sa Diyos ng kayamanan. Diyos ng kayamanan. Bakit ka basa? Dahil lahat ito sa mga bastos na ito. Sila ang may gaw. Paano nila hinamak ang Diyos ng kayamanan ng ganito? Sino ang gumawa? Sino ang nagbuhos ng tubig sa Diyos ng kayamanan? Sino? Hindi kami. Si Boss Liu ang nag-utos sa akin. Hindi kami. Oh, siya nga. Liu Yongfu. Ikaw ang nag-utos na buhusan ng tubig ang Diyos ng kayamanan. Manager Zhao, nalinlang ka. Ishantang ambing na siya. Siya ay tulubi sa aming baryo. Paano siya magiging Diyos ng kayamanan? Ano? Isang pulubi sa baryo namin. Kung patuloy kang kung ano-ano sinasabi, papapatayin kita. Manager Zhao, hindi po ako nagsisinungaling. Nakita na ng lahat. Kilala siya ng lahat. Kilala mo siya. Oo. Siya ang pulubi sa aming baryo. Paano siya magiging Diyos ng kayamanan? Oh, siya yan. Siya ang dati kong asawa. Katatapos ko lang pumirma ng kasunduan sa diborsyo sa kanya. Manager, tingnan ninyo. Totoo. Siyempre naman totoo. Kahit sino sa baryo ay pwedeng magpatunay. Ayaw niyang makipagdiborsyo sa akin. Ang mga taga-baryo ang tumulong sa akin na hawakan siya kaya kami nakapirma ng kasunduan sa diborsyo. Oo. Hinawakan namin siya at pumirma. Nakita mo ba yun? Siya ang daga na kinamumuhian ng lahat sa aming baryo. Sinungaling siya. Pulubi. Paano siya magiging Diyos ng kayamanan? Manager Zhao, nakita mo ba yun? Siya yung daga na kinamumuhian ng lahat sa baryo namin. Siya nga yan. Sinungaling siya. Pulubi. Paano siya magiging Diyos ng kayamanan? Sir, sigurado po ba kayong hindi kayo nagkamali ng tingin? Tapang mong pagdudahan ako? Ay nako, hindi. Iniisip lang kasi hindi naman nagsisinungaling o kung ano-ano ang sinasabi ng mga taga-baryo. Ay totoo naman talaga ang kasunduan sa diborsyo kaya... Tapos, kasama ko ang Diyos ng kayamanan gabit araw. Paano ako magkakamali? Paano ako hindi magkakamali? Maraming tao ang magkakamuka. Hindi ka pwedeng magkamali. Magkakamali ba ako sa asawa ko at sa anak ko?
Magkakamali ba siya sa ama niya? Nag, ikaw na ang masabi. O wag kang kung ano-ano sinasabi. Hiwalay na kayo, hindi ka ang tatay ko. Oo. Paano magiging tatay mo ang isang pulubi? Nakakabaliw ka. Itong pulubing nagpapalimos sa kalsada, itinuturing ninyong Diyos ng kayamanan. Manahimik ka. Nananampal ka pa. Kung susumpungin mo ulit ang Diyos ng kayamanan, hindi lang pananampalang kahihinatnan mo? Hindi makatarungan. Malaking bagay ito. Kung magkakamali tayo sa Diyos ng kayamanan, pagtatawanan tayo. Meron ka bang patunay? Gusto mo ng patunay, diba? Ngayon ipapakita ko sa inyong lahat. Ang token na ito, tanging ang Diyos ng kayamanan ang makahawak nito, ay magniningning na may gintong liwanag. Diyos ng kayamanan, ngayon, hayaan mong ang bulag na ito ay makakita. Kung gayon manood kayong maigi, Totoo, Doc. tingnan mong mabuti. To. Paano ito posible? Siya ang Diyos ng kayamanan. Imposible, talagang imposible. Paano siya magiging Diyos ng kayamanan? 18 taon na ang nakalipas, nagkatrabaho tayo sa construction site. 18 taon pagkatapos namamalimos siya sa kalsada. Pagkaligdabo ito ng light. Paano siya magiging Diyos ng kayamanan? Gusto mong malaman kung bakit? 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 Ako ang Diyos ng kayamanan sa langit. Ako ay itinalaga ng Jade Emperor upang pamahalaan ang yaman at kapalaran ng mundo ng tao. Gayunpaman, nalinlang ako nitong si Shumei Jiao na walang karanasan. Umiibig ako. Pinakasalan ko siya at nagkaanak. Matapos malaman ito ng Jade Emperor, galit na galit siya. Pinawalan niya ang aking alaala at naging pulubi. Ngunit kayong mga snob talagang pinaniwalaan ito. Iniisip na ako ay pulubi. Nilinlang at ipinagbili ako at dinurog niyo ako. Alam niyo ba? Ano ang mga kahihinatnan ng panlilinlang, paghamak at pagdurog? Ngayon sasabihin ko sa inyo, ang mga nanlilinlang, naghahamak at dumudurog sa Diyos ng kayamanan ay magiging mahirap magpakailanman at walang hanggang pagdurusa at hindi na muling babangon. Tungkol ito sa inyo. Hindi. Kanusan siya nagsasalita ng kalokohan? Anong sinabi mo? Kung sasabihin mong ikaw ang chairman ng Diyos ng kayamanan, maaari akong maniwala sa Diyos ng kayamanan sa lupa. Sabi mo ikaw ang Diyos ng kayamanan sa langit. Hindi ako naniniwala, imposible yan. Tama? Sabihin mo nga sa akin bakit hindi ka naniniwala. Alam mo, nagkatrabaho tayo sa construction site, kaya ako ang naging boss at yumaman. Noong gabing iyon, binigyan ako ng panaginip ng Diyos ng kayamanan at binasbasan ako at pinantaga po ako sa taong magdadala ng magandang kapalaran. Hanggang ngayon, at nawamtabali ang attention ng God of Wealth Group. Kaya bakit sa tingin mo hindi ako ang Diyos ng kayamanan? Sorry, pagpatbalay na ng kapalaran. Ang tunay na Diyos ng kayamanan na may walang hanggang kapangyarihan, ikaw ay peke. Sinabi sa akin ni Boss Liu na binigyan siya ng panaginip ng Diyos ng kayamanan kaya siya yumaman. Oo, nakatanggap nga ng panaginip mula sa Diyos ng kayamanan si Liu Yongfu at yumaman. Ngunit naisip mo na ba sa libu-libong tao bakit ang Diyos ng kayamanan ang pumili sa iyo at nagbigay sa iyo ng swerte? Siyempre, alam ko. Sinabi ng Diyos ng kayamanan na ako ay masipag at matiyaga, hindi mapagmataas at matulungin sa iba, kaya hanggang ngayon mayaman ako. Ang patakaran ng Diyos ng kayamanan ay ganito. Binibigyan lamang nito ng biyaya ang masisipag at mababait. Ngunit napakarami pa ring masisipag at mababait na tao sa mundo. Marami pa rin ang nabubuhay sa kahirapan. Bakit sa tingin mo ang kayamanang ito ay napunta sa iyo? Dahil sa aking magandang kapalaran. Oh, Liu Yongfu, swerte ka. Noong pinakamahirap ka noong nagbubuhat ka ng ladrilyo at kumakain ng mga tinapay na mais. Nakilala mo ako. Paripadilda na ang narating. Ito ang iyong layunin. Gusto mo lang sabihin na ikaw ang Diyos ng kayamanan. Tarantado ka. Kinumpirma na ng punong tagapamahala ang pagkakakilanlan ng Diyos ng kayamanan. Nagdududa ka pa rin. Gusto mo bang mamatay? Paano kung kumpirmado? Pinapatunayan lamang nito na siya ang Diyos ng kayamanan sa lupa. Ako ay inaalagaan ng Diyos ng kayamanan sa langit. Bakit ko siya dapat pansinin? Ayaw mong makipag-usap sa kanya, di ba? Agad na kanselahin ang 3 bilyong puhunan sa Longshan Village. Ipaparating ko agad. Agad na kanselahin ang 3 bilyong puhunan sa kumpanya ni Zhao Yongfu. Ipaparating ko agad. Kapatid na Chen Tang, huwag mo muna siyang tanggalin. Father Spendedry, pag-usapan natin? Kapatid na Chen Tang, ito ang pinagkukunan ng pera ng Longshan Village. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Ano ang ibig mong sabihin sa emotional? Hindi mo ba nakakalimutan kung paano ako tinrato ng mga snob na ito kanina? Kung paano nila ako tinrato? Sinasaktan ako at binubugbog. Ngayon gusto pa nila ang investment ko. Miscommunication lang yan. Talagang miscommunication lang yan. Nakita nyo lang ng mga taga-barriers ni Liu Wufu para malinlang. Boss Liu, mabilis na humingi ng paumanhin kay kapatid na Sun Tang at humingi ng paumanhin. Huwag kang bawiin ang iyong investment. Ito ay naning pinagkukunan ng yaman ng buong baryo namin. Tama! Ang ninuno namin ay malito na. Matagal nang nagbabanat ng buto dito. Mahirap malikro ng pagkakataong manirahan sa isang malaking villa. Sheng Tang.
Patawarin mo ang lahat. Paano kung hindi kita hihiwalayan? Hahayaan kitang maging kamay. Ano ang sabi mo? Hindi ka makikipagdiborsyo sa akin. Oh, hindi ako makikipagdiborsyo sa'yo. Maari ko ring punitin ang kasunduan sa diborsyo. Punitin ko rin yan. Wei Zhao, anong ginagawa mo? Nandito na ang mga bisita ng kasal ko. Ginagampanan mo ang papel ng isang kontrabida. Kaya ano kung tatawid ako sa ilog at sisirain ang tulay? May hahambing mo ba sa asawa ko? Siya ang Diyos ng kayamanan ng God of Wealth Group. Ano ka naman? Tama na. Xu Meizhao, huwag kang maging makasarili dito. Tapos na tayo sa diborsyo. Hindi na ako makakasama sa iyo at wala nang relasyon. Mahal, mapapatawad mo ba ako kahit isang beses? Tingnan mo ang anak natin. Tingnan mo ang mukha ng monghe, hindi ang mukha ng Buddha. Kahit hindi mo ako mapatawad, hindi mo dapat ipagkait sa anak ko. Huwag mo itong ipagkait sa anak ko. Ang normal na panganganak ay 10 buwan. Pero ikinasal ka sa akin pero nanganak ka sa loob ng 7 buwan. Paano mo nagawang sabihing anak ko siya? Tama yan, Xu Meizhao. May hiya ka pa ba? Malinaw na ang bata ay nagmula sa akin. Ngayong nakikita mong mayaman na si Li Shengtang, niloloko mo ako. Ano ang mali kong niloko kita? Hindi naman talaga kita nagustuhan. Sinilip mo ako sa kwarto habang naliligo ako. Pumasok ka sa kwarto ko at ginahasa mo ako. Hindi ako mabubuntis ng walang dahilan at humanap ng isa sakripisyo. Paano mo nagagawang sisihin ako ngayon? Si Liu Yongfu pala ay gumawa ng ganoong bagay. Mas masahol pa siya sa hayop. Liu Yongfu, hindi ko talaga inaasahan na ganyang kakadumi. Mukhang kailangan kong kunin ang iyong kayamanan ngayon. Tama na, Li Shengnan. Huwag mong subukin ang iyong kapala. Bastos ka. Ano ang sabi mo? Zhao Honghuo, nagawa mo akong sampalit. Ako ang pinagpala ng Diyos ng kayamanan sa langit. Hindi mo nirerespeto ang tunay na Diyos ng kayamanan sa paglaban sa akin. Inaasahan mo pa rin ang Diyos ng kayamanan sa langit na protektahan ka. Siyempre, isa ka lang Diyos ng kayamanan dito sa lugar. Kung ikukumpara sa tunay, wala kang silbi kumpara sa tunay na Diyos ng kayamanan. Kung malaman lang ng Diyos ng kayamanan, pababang karotihin niya ang grupo mo at maging wala. Wala kang silbi. Kung gayon, tawagin mo ang Diyos ng kayamanan sa langit para parusahan ako. Ibuin, makabons tayo baba mamurot daw. Tatawagin ko na ngayon ang Diyos ng kayamanan mula sa langit para turuan ang leksyon ng mga imposter na ito. Lumabas ka! Diyos ng kayamanan, sinabi mong babantayan mo ako, pakitulong sa akin. Diyos ng kayamanan. Ikaw, Enpe Knight, gusto niya akong sakta. Gusto niyang putulin ang aking kayamanan. Yatan sa page by Vlogs, tawatin ng restless of you. Mabilis na lumuhod ka sa tabi ko hilingin sa Diyos ng kayamanan na lumabas. Nagmamakaawa sa Diyos ng kayamanan na mapakita. Liu Yongfu, talikuran mo ang ideyang yan. Ang aming Cation Group, tunay na pinagpala ng Diyos ng kayamanan, isa kang hamak. Hindi mo makukuha ang Diyos ng kayamanan. Ang mga immoral at walang kakayahan lang ay hindi kailanman pagpapalain ng Diyos ng kayamanan. Sino ang nagsabing hindi siya pagpapalain ng Diyos ng kayamanan? Sino ang nagsabing hindi siya pagpapalain ng Diyos ng kayamanan? Ito na ang Diyos ng kayamanan. Bumaba mula sa langit. Siya ang Diyos ng kayamanan. Talagang Diyos ng kayamanan ang Diyos ng kayamanan. Ako ang Diyos ng kayamanan. Nandito ka na. Saluin ang Diyos ng kayamanan. Saluin ang Diyos ng kayamanan. Bumangon ka. Naradama Diyos ng kayamanan. Sino ka? Bakit hindi mo ako sinasamba pagkakita mo? Ulat sa Diyos ng kayamanan. Si Li Shengtang tayon, dati siyang pulubi. Malamang tinulungan ka niya at nagpalad na likhain ng God of Wealth Group. Paano na niya nagawang sabihin siya ang Diyos ng kayamanan? Malaking kawalan niya ng respeto sa iyo. Ano, niloloko mo ang sarili mo bilang Diyos ng kayamanan? Tapos ano kung ako ang Diyos ng kayamanan? Nagpapanggap ka dito bilang Diyos ng kayamanan at kino-question mo ako. Paano mo nasabing peke ako? Bumaba ako mula sa langit na may gintong liwanag. Paano mo nasabing peke ako? Alam kong isa kang immortal sa langit, pero hindi ko alam kung bakit ka nagpapanggap na Diyos ng kayamanan. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo ng taimtim na ang pribadong pagbaba sa lupa ay labag sa batas ng langit at ang pagpapanggap na ibang Diyos ay mas makasalanan pa. Pinapayuhan kita na huminto. At ang pagbaba sa lupa ng walang pahintulot ay labag sa batas at ang pagpapanggap na ibang Diyos ay mas malala pa. Pinapayuhan kita na huminto at mag-isip at itigil ang pagiging padalos-dalos. Paano mo nagawa yan? Paano mo nasabing peke ako? Ngayon babasagin ko ang mukha mo hanggang mamaga. Para may mahal tayo maindibuid. Sino mang gustong yumaman, kumuha ng bato at ilagay sa ulo. Sambahin ito. Nais kong gawing ginto ang mga bato. Ang Diyos ng Gimlin, gusto kong yumaman. Gusto kong yumaman? Diyos ng kayamanan, gusto kong yumaman. Sige, maghanap ka ng bato. Kasi tilamid Diyos ng kayamanan. Okay, handa na ako.
Talagang ang Diyos ng kayamanan. Talagang Diyos ng kayamanan ang bumaba sa lupa. Gusto kong gawing ginto ang bato. Gusto kong gawing ginto ang bato. Hinihiling ko sa Diyos ng kayamanan na gawing ginto ang bato para sa akin. Matalino ka naman, kung gayon tutulungan kita. Tigil. Anong ginagawa mo? Gumagamit ng mahika, labag sa batas ng kalikasan, nalabag mo ang batas. Ginagamit mo ang salamangka ng diwata. Labag sa batas ng kalikasan. Nasira mo ang batas ng langit. Paanong naglakas ng loob ka, simpleng mortal, na pag-usapan ng batas ng langit? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Alam mo kung sino ako. Kahit hindi ko alam kung bakit ka nagpapanggap na Diyos ng kayamanan, payo ko pa rin sa iyo na tumigil na. Talaga bang hindi mo alam ang ginagawa mo? Dahil ikaw, isang peking Diyos ng kayamanan, ay naglakas ng loob na hamunin ako, ang tunay. Kung gayon, magkakaroon tayo ng magandang oras ngayon. Alika, kinisi mo ba na gusto na gawin kong ginto ang mga bato para sa iyo? Yun once na mga kabigwasawan. Bibigyan ko siya ng isang piraso ng ginto. Sino ang makakabato sa kanya ng patpat? Bibigyan ko siya ng 2 piraso ng ginto. Diyos ng kayamanan, seryoso ka ba? Siyempre, totoo. Halika na, magsisimula na ang laro. Protektahan ninyo agad ang Diyos ng kayamanan. Gusto mo siyang protektahan, hindi ka karapat-dapat. Paanong naglakas ng loob kang gamitin ang salamangka ng diwata sa mga mortal? Kung malalaman ng Jade Emperor, ipapadala ka niya sa 18 palapag ng impyerno. Li Shengtang, para kang Diyos na putik na nalulunod. Mas mabuti pang alagaan mo ang iyong sarili. Bilisan mo, busy ako. Malapit na akong umalis. Bilisan ninyong tawagin ako. Busy ako. Tama na. Bilisan mo, busy ako. Malapit na akong umalis. Bilisan ninyong pupugin siya. Protektahan ng prinsipo. Sino ang humahadlang sa akin? Labanan mo ako. Tama na. Tama na. Bilisan ninyong hampasin. Sino mang kumampas sa akin ay gagawing ginto. Tama na. Tama na. Ha ha ha. Mahusay. Ako ang Diyos ng kayamanan. Sino ang humampas sa akin? Magiging malas ka. Hahaha. Tama na. Tama na. Itigil na ninyo lahat. Diyos ng kayamanan, 2 beses akong humampas. Dapat bigyan mo ako ng 2 piraso ng ginto. Sige, humanap ng 2 bato. Sige, ha ha ha. Masyado ka pang bata para makipaglaban sa akin. Diyos ng kayamanan, ako naman. Mayroon din akong 2 piraso ng ginto. Mayaman ako. Mayaman ako. Ha ha ha, master. 3 beses akong humampas. Pakibigyan mo ako ng 2 malaking ginto. Sige. Kita, meron akong malaking ingot. Meron akong malaking ingot. Meron akong malaking ingot. Bilisan mo. Magbabayad ako ng 1,000,000. Tutusukin ko siya hanggang mamatay. Iliw. Pangulong Liu, hindi mo maaaring gawin. Hindi maganda ang magdulot ng pagkamatay na ganito. Ano ang kinatatakutan mo? Narito ang Diyos ng kayamanan. At Reverend Svigit, napakaraming tao. Sino ang makakaalam kung sino ang kumuha nito? Haha! Lishitang, ito ay isang tagahoy ng ladrilyo at isang mabahong pulubi. Gusto mo bang tapakan ako? Hahayaan kitang ba't ulat sa kabilang buhay ngayon. Hahaha! Lishitang bilang isang Diyos, hindi kita kayang patayin. Ngunit hindi mo mahuhulaan, maaari akong humiram ng kutsilyo para patayin ka bago ka bumalik sa pagiging Diyos. Hindi ka takatakang ako. Ikaw ang Diyos ng kayamanan, ako ang Diyos ng kulog. Kayo at ako ay likas na magkaaway. Tanging kapag bumagsak ka, saka ako aangat. Narito na si Ate Chang'e. Narito na si Ate Chang'e. Wow. Wow, napakaganda. Sino siya? Ang ganda niya. Hindi ba ito si Chang'e na bumaba sa lupa? Bakit siya nandito? Diyos ng kayamanan. Anong nangyayari? Hello, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako ang anak ng gobernador. Narito si Chang'e para mag-propose sa Diyos ng kayamanan ng God Group. Anong sinabi mo?
Ikaw ang anak ng gobernador. Nagliligawan ka kay Li Shantang. May mali ba sa iyo? Napadala ka ba ni Li Shantang? Nagpapanggap siya bilang Diyos ng kayamanan at pinaparusahan ng tunay na Diyos ng kayamanan. Tinutulungan mo siya. Hindi ba't inihahagis mo ang sarili mo sa patibong? Ano, sinasabi mong nagpapanggap siya? At pinaparusahan ng tunay na Diyos ng kayamanan? Kung gayon, sino ang tunay na Diyos ng kayamanan? Sino pa ba? Hindi mo ba nakikita na suot niya ang kasuotan ng Diyos ng kayamanan? Hindi mo ba nakikita? Hindi siya maaaring. Hindi siya ang tunay na Diyos ng kayamanan. Kilala ko ang Diyos ng kayamanan. Siya ang tunay. Tama. Talaga nga, si Ate Chang'e ang dumating. Ang aking salamangka ng diwata ay tumutugon. Huwag kang mag-alala, gagawin kitang tulubing ngayon. Bumaba sa lupa si Chang'e upang tuparin ang kanyang karma at saka ka makakabalik. Emperor. Magalang Emperador. Mukhang kailangan kong pakasalan si Ate Chang'e upang tuparin ang aking karma upang maibalik ang aking kapangyarihan bilang diwata. Mukhang kailangan kong pakasalan si Ate Chang'e. Tanging sa pag-alis sa mundo ng mga mortal ko, maibabalik ang aking kapangyarihan bilang diwata. Nagsasabi siya ng walang kwenta. Talagang nagsasabi ng walang kwenta ang babaeng ito. Ang tunay na Diyos ng kayamanan ay narito mismo. Ginagawa niyang ginto ang mga bato para sa lahat at tinutulungan ang lahat na yumaman. Nagsasabi siya ng walang kwenta. Tinutulungan niya ang Li Shangtang na magsalita. May tao ba dyan? Paalisin siya rito. Umalis ka na rito. Paalisin siya. Umalis ka. Umalis ka. Siya ang anak ng gobernador. Sino ang mangangahas humawak? Sino ang mangangahas humawak? Hindi. Huwag kang matakot. Ayos lang kinumaling. Add some pick. Huwag kang madaya sa kanya. Halika na, bilisan ninyong dakpin siya. Dakpin siya. O siya ay sinungaling mula sa Li Shangtang. Bilisan ninyong dakpin siya. Sinasabi mong sinungaling ako. Sige, patutunayan ko sa iyo. Nakita mo bang malinaw ang utos militar? Ako ang marangal na anak ng gobernador. Ako ang commander ng hukbo. Malinaw ang hangin at maliwanag ang buwan. Sino mang lumabag, papapatayin ng walang awa? Umalis ka sa daraanan ko. Kapatid na kayo siyang, gusto mo bang pakasalan ako? Gusto ko. Diyos ng kayamanan, gusto mo bang pakasalan ako? Gusto ko. Sige. Sige, ipakita natin ang dote. Ito ang anak ni Jing Dujun. Si Binibining Chang'e ay nagpropose sa Diyos ng kayamanan. Ang presyo ng kasal ay ang mga sumusunod. Isang pares ng $1 milyon na singsing ng mandarins. 10 milyon. Isang villa na nagkakahalaga ng 10 milyon sa Yun Province. 100 milyong painting ng dinastiyang Tang na may magandang kapalaran. At isang napakahalagang gintong balabal ng Diyos ng kayamanan. Heto, ang gintong balabal ng Diyos ng kayamanan. Teka, Ano ang gusto mo? mahal na Binibining Chang'e, minahal mo ba ako sa iba? Ako ang Diyos ng kayamanan. Ako duban ko mong pakasalan. Ikaw na peke. Paano mo nagawa? Paano mo nagawang kausapin ng Diyos ng kayamanan ng ganyan? Ano ka? Nangangahas ka bang kausapin ako dito? Nararapat lang sa iyo. Diyos ng kayamanan, tingnan mo, napakawalang galang niya sa iyo. Diyos ng kayamanan, parusahan mo siya agad. Parusahan mo siya. Hindi ito moderate. At sa might, siya ang pinakapaboritong engkanto ng Reyna ng Langit. Pinadala siya pababa para lang sa karanasan. Kung hahawakan ko siya, mapupukpok ako ng abo ng Reyna ng Langit. Ano ang parusa? Ang nasigiting matadas at nasining ng engkanto ay maari lang parusahan ang mananamasasmang tao. Hindi ako pwedeng mang-api ng mga babae. Binibining Chang'e, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Paano kung pakasalan? Binibining Chang'e, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na pakasalan ako. Paano? Nababaliw ka. Peke ka at nararapat lang sa'yo. Sinasabi mong peke ako.
Nakita ng lahat. Bumagsak ako mula sa langit, ginagawang ginto ang mga bato. Ako ang tunay na Diyos ng kayamanan. O Jive ang tunay na Diyos ng kayamanan. Yung Liu Tang na ba yun ay manloloko? Kung hindi ka naniniwala sa akin, may papakita ko sa iyo. Wow, ginto. Wow, ang daming ginto, hahaha! Binibining Chang'e, nakita mo ba yon? Ito ang last spell na nagpapalit ng bato sa ginto, ang natatanging pamamaraan ng diwata ng Diyos ng kayamanan sa langit. Panamad, tumaytumbi. Yung iyong spell na nagpapalit ng bato sa ginto ay maaring makapanloko ng ilang mortal, ngunit hindi mo ako maloloko. Bagamat ang tunay na Diyos ng kayamanan ay may batas ng diwata na nagpapalit ng bato sa ginto, ang batas ng diwata ay nasa batas ng langit at hindi ito maaring gamitin ng wasto. Ginagamit mo ang batas ng diwata na nagpapalit ng bato sa ginto upang magpakitang gilas sa mga mortal at sirain ang balanse ng kayamanan. Dahil dito, hindi ka maaring maging tunay na Diyos ng kayamanan. Paano ka naglakas loob? Chang'e, gusto kong makasama ka habang buhay at ibahagi ang kayamanan ng mundo. Huwag kang maging walang utang na loob. Ba, hindi ka karapat-dapat. Ikaw ay isang palaka na nag-ensayo para maging immortal. Naging halimaw ka. Paano ka naglakas loob mangarap na ipareha sa aking Chang'e sa langit? Talagang itinutulak mo ako. Mortal ka lang. Paano ka naglakas loob na bastusin ang immortal? Diyos ng kayamanan, bilisan mo at gumawa ng spell para prusahan siya. Ihahatid ko na ang aking parusa ngayon. Makinig kayong lahat. Ikakostin niyo siya para sa akin. Gusto kong makipagtalik sa kanya sa mundong ito ng mga sasagawa ko na ang aking parusa. Makinig kayong lahat. Talian niyo siya para sa akin. Gusto kong makipagtalik sa kanya sa mundong ito. Talian niyo agad ang babaeng ito para sa akin. Ibigay siya sa Diyos ng kayamanan. Takpin siya. Takpin at itali siya. Itali siya, talian niyo siya agad. Hindi. Sino ang mga sumubok? Paano mo nagawa? Paano mo nagawang maging bastos sa Diyos ng kayamanan? Liu Yongfu, tumigil ka na sa pagiging clown. At huwag kang maniwala na siya ang Diyos ng kayamanan. Dadalhin ka niya sa impyerno sa lalong madaling panahon. Gusto mo pa rin akong gulangin? Nandito na ang tunay na Diyos ng kayamanan. Isa kang mahirap at mapanlinlang na pulubi. Maabot sa sumabot. Ngayon, hihilingin ko sa Diyos ang ngalan ng Diyos ng kayamanan. Bulag si Liu Yongfu at mayaman ngunit hindi mabait. Nararapat siyang maging mahirap habang buhay. Pakiusap Diyos bawiin ang kanyang kayamanan. Hahaha. Nagpapanggap ka pa rin. Nandito na ang tunay na Diyos ng kayamanan. Nangangahas kang magpanggap. Walang hiya ka. May espiritu ang Diyos. Dapat mayroong espiritu. Nagpakita ang Diyos ng kayamanan. Aha. Hindi mukhang nabawi niya ang kanyang mana. Hoy, kalihim siyang. Ano? No, sang sinabi mo, imposible. Meron akong napakagandang relasyon sa bangko at tuwis. Paano nila biglang kokolektahin ang mga utang at isasara? Nagkakamali ka ba? Walang pagkakamali. Nagbago ang mga pinuno ng bangko at buwis. Kailangan nilang imbestigahan ang mga corruption. Kamusta ka naman, Liu Yongfu? Iniisip mo pa rin ba akong sinungaling o pulubi? Imposible. Establishing pa ng pagitan. Paano mo nagawa na at nagkaroon ng kakayahan na maapektuhan ang aking mga interes sa pananalapi? Hindi ka naniniwala, di ba? Magdadagdag ako ng isa pang kasalanan. Pinaparusahan ko si Liu Yongfu sa hindi niya pagsisisi. Matigas ang ulo. Ngayon, sa ngalan ng Diyos ng kayamanan, magdadagdag ako ng isa pang kasalanan. Huminto sa bangin, pumunta sa liwanag, parusahan ng masama at itaguyod ang mabuti. Ano? Ang tatay ko ay nabugbog habang nagbibisikleta at nasa ICU. Chotatay! Li Tang, gawa ba na naman ba ito? Ito ay sarili mong gawa. Nararapat lang sa iyo. Ano ba called on by Liu Yong? Palaging mayaman. Hindi ako pwedeng malugi. Oh, ikaw nga. Nanito sana ang tunay na Diyos ng kayamanan. Diyos ng kayamanan, pakiusap tulungan mo ako. At tulungan mo akong mabawi ang aking kayamanan. Pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo akong makuha muli ang aking kayamanan.
Hindi ako ang tunay na Diyos ng kayamanan. Hindi ko kayang kontrolin ang tunay na kayamanan. Abo! Ang kayamanan hindi basta-basta dumarating. Kailangan nito ng inspiration at pagtipid. Dahan-dahan lang, hindi naman malaking bagay yon. Bibigyan kita ng mas maraming pagpapalit ng bato sa ginto. Sige. Sige, salamat Diyos ng kayamanan. May bundok sa likod ng bahay ko. At gagawin itong bundok ng ginto. Gayunpaman, Diyos ng kayamanan, Li Shitang, bakit kaya niyang putulin din ang aking kakayahang kumita? Anong kayamanan ang pinutol niya? Nagkataon lang na swerte siya. Hindi niya magawa dati, pero pagdating ni Chang'e, halata na nagbago siya. May kinalaman si Chang'e. Sige, huwag nang sayangin ang oras. Dali, itali mo siya para sa akin. Gusto kong magpakasal. Dali, itali ang Diyos ng kayamanan at ang silid ng kasal. Nakatali. Itali siya. Sino ang magtatangkang gumalaw? Kung may magtatangkang gumalaw, putulin ang kanyang kayamanan at gawin siyang lugi. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Li Shengtang, isa ka lang kinamumuhiang aso na nalaglag sa tubig. Paano mo nagawang magpasikat sa harap ng Diyos ng kayamanan? Maghintay ka lang na malinis ka. Parurusahan niya ako. Inabuso ang mahika ng engkantada. Nilabag niya ang batas. Parurusahan siya ng langit at lupa. Diyos ng kayamanan, itong si Li Shengtang ay napakawalang galang sa iyo. Dapat mo siyang parusahan kaagad. Isa akong engkantada sa langit. Isa akong engkantada, bakit ko siya papansinin? Sige, huwag nang sayangin ang oras. Dali, itali mo siya. Unahin mo muna ako sa kanya. May dalawang hiling ako sa buhay ko. Tapakan ng Diyos ng kayamanan at pakasalan si Chang'e. Yet, matutupad ko pa rin. Dali, tulungan ng Diyos ng kayamanan na itali ang nobya sa akin. Pumunta sa silid ng kasal, talian mo siya. Talian ang nobyang ito at dalhin sa silid ng kasal. Talian mo siya. Talian mo siya, protektahan ang binibini. Puntahan ang silid ng kasal. Paano ninyong mga mortal nilabag ang aking kalooban? Ikaw. Ang galing ng Diyos ng kayamanan. Siyempre naman. Kapag lumaban ka sa Diyos ng kayamanan, ito ang mangyayari sa iyo. Dali, tulungan ng Diyos ng kayamanan na itali ang nobya. Bitawan mo ako. Anong ginagawa niyo? Huwag hawakan ng binibini. Kayo mga mortal na kinamumuhian, naglakas loob na hawakan ng babae ko. Papapatayin ko kayo. Naku, hindi pa ako nakakabalik sa pwesto ko. Hindi ko magamit ang mahika ng engkantada. Nauunawaan ko. Kapatid na Chang'e, umibig ka sa daan. Kapatid na Chang'e, kailangan kita para tulungan akong makabalik sa pwesto ko. Magsama tayo. Hindi. Nagsasama na sila. Malapit nang bumalik ang Diyos ng kayamanan. Umatras. Chang'e, kapatid. Kailangan nating magkasama sa buhay na ito. Gagawin ko sa buhay na ito. Lalabagin ko ang mga batas ng langit o ang mga kaugalian ng mundo. Papakasalan kita. Nananaginip ka pa rin. Paano mo nagawang atakihin ang engkantada ng langit? Li Shimin, magkalaban na tayo sa loob ng libu-libong taon. Hindi kita hahayaang magtagumpay at hindi kita papakasal sa minamahal kong babae. Mamatay ka! Diyos ng kayamanan, mabilis na makipag-isa kay Chang'e Fairy at ibalik ang iyong lakas. Hihintuan ko ang masamang Diyos na ito para sa iyo. Mortal ka, naglakas loob kang labanan ng mga Diyos. Bastardo. Kapatid na tayo siyang, magsama na tayo kaagad. Upang maibalik ang iyong kapangyarihan bilang immortal para makabalik ka. Hindi ka makakabalik. Gusto mong bumalik, hinding-hindi. Lalaban ako.
hinihingi mo ang iyong kamatayan. Mahirap nang bawiin. Kahit na pwede na tingin mo. Dali protektahan ng Diyos ng kayamanan. Ang kapal ng mukha mo. Mga mortal kayo, gusto nyo bang labanan ang kalooban ng Diyos gamit ang inyong mortal na katawan? Peking Diyos ng kayamanan ka, nilalabag mo ang batas at nananakit ng mga inosente. Sasagupan ka ng kidlat. Mga mortal kayo, ang kapal mong turuan ako. Patayin ang masamang Diyos na ito. Patayin ang guro. Oh. Nga, langgam kayo, naglakas loob kayong labanan ng Diyos ng kayamanan. Labis ninyong pinapahalagahan ang inyong sarili. Talagang ang labis ninyong pinapahalagahan ang inyong sarili. Pagkatapos ng Diyos ng kayamanan sa kanila, bibigyan niya tayo ng bundok ng ginto. Kung gayon, ikaw na ang magiging pinakamayamang tao sa mundo. Hindi ba't katulong nyo lang si Li Shantang? Bakit ninyo ako pinupuri ngayon? Mahal, huwag kang magagalit. Nalito lang ako kay Li Shantang. Okay lang ba yan? Basta't ayusin ng Diyos ng kayamanan si Li Shantang at ang kanyang grupo, ayos na ang lahat. Hahaha. Hahaha. Di Zhentao, mamatay ka na. Di Zhentao, mamatay ka na. Mag-ingat ka. Kuya Dasheng, kuya. Napatay si Li Shantang. Nararapat lang. Hahaha, nararapat lang. Di Zhentao, tingin bisa sa radyo na hindi ka matatapos ng maayos kung lalabanan mo ako. Kasalanan mo lahat yan. Kuya Dasheng. Sino ang nagsabi na hindi ako magtatapos ng maayos? Ayos ka lang. Paumanhin. Ang mga sumusunod sa tamang landas ay sinusuportahan ng mga matuwid. Ako ang Diyos ng kayamanan, si Li Shantang. Nakaranas ako ng 18 taon sa lupa. Bumaba sa lupa si Chang'e. Ang Diyos ng kayamanan ay nagbabalik. Ngayong nagbalik na ako. Diyos ng langit, bakit hindi ninyo sinasalubong ang pagbabalik ng Diyos ng kayamanan? Ano? Siya na nga ang Diyos ng kayamanan. Bakit ka nagbalik ng napakabilis? Hindi mo ba naiintindihan? Kung mas malalim ang pagmamahal ni Chang'e sa akin, mas mabilis ang pagbabalik ng aking pagka-Diyos. Ngayong araw gusto kong makita kung anong masamang Diyos ka. Paano mo nagawang bumaba sa lupa ng palihim, labag sa batas ng langit at walang pakundangang pumatay ng tao? Buksan mo ang iyong mga mata. Hindi ako isang masamang Diyos, ngunit nasa listahan ng mga Diyos. Isang espiritu ng daga na itinalaga bilang Diyos ng kamalasan. Isang masamang Diyos, ngunit nasa listahan ng mga Diyos. Isang espiritu ng daga na itinalaga bilang Diyos ng kamalasan. Siya ang Diyos ng kamalasan. Siya ang Diyos ng kamalasan. Kaya sino mang nakasalamuhan niya ay magiging malas? O kayong mga mortal, sino mang sumamba sa kanya noon ay magdurusa sa malas mula ngayon at walang hanggang kadiliman. Fei-Fei. Li Changsheng, hindi pa napagpasyahan ang ating tagumpay o pagkatalo. Hindi tiyak kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Matulog ka na. Diyos ng kasawian, malayo ka sa aking antas. Maging ito man ay batas ng engkanto, koneksyon, o halina ng Diyos. Halimbawa, si Chang'e. Araw-araw ko siyang kasama sa palasyo ng buwan. Habang ikaw ay tanawin lang mula sa gilid. Anong karapatan mo para makipagkompetensya sa akin? Li Shitang, ninakawan na tinalipusta mo ako. Papatayin kita. Hoy! Little May, ngayong araw ipapawala kita. Ang Diyos ng kidlat ay isang malaking makasalanan at lumabag sa batas ng langit. At hindi ka pa rin sumusuko. Tinutulungan ako ng hinanakit at masasamang isipan. Hindi ako takot sa'yo. Papatayin kita. Nasa yamanan ng pamamahala. At nauuna ang lahat ng mabubuting gawa. Daga. Ang laking daga.
Ang Diyos ng pinto na ito ay isang espiritu ng daga. Sinamba mo yan dati. Daga. Anong laking daga? Oo, ang Diyos ng pintuan na ito ay isang espiritu ng daga. Ito'y sinasamba ninyo kanina. Espiritu ng daga. Isa kang malaking sinungaling. O, isa siyang malaking sinungaling. Talagang espiritu ng daga. Naglakas loob siyang magpanggap na Diyos ng kayamanan para linlangin tayo. Patayin siya. Isang espiritu ng daga. Diyos may nilabag mo ang batas. Ngayon ako ang kakatawan sa Emperador ng Langit para parusahan ka. Ipatupad ang batas. Sisirain kita. Mapalad ka. Dan ko din para Diyos ng kayamanan, pakiusap iligtas mo ako. Diyos ng kayamanan, pakiusap iligtas mo ako. Ikaw ang Diyos ng malas. Dapat kang nagmuni-muni sa iyong mga pagkakamali. Ngunit nagpakalat-kalat ka sa lahat ng dako at sinakta ng mundo. Ngayon ako ay wawasakin ka. Magdadala ng kapayapaan sa mundo. At magdadala ng kasaganahan sa mundo. Ikaw, malas. Ikaw ay mapapahamak. Patay na ang lahat ng Diyos ng malas. Mula ngayon ang mundo ay magtatamasa ng kayamanan sa loob ng libu-libong taon at kapayapaan. Magmadali kayo at sambahin ang Diyos ng kayamanan. Sige, salubungin ng Diyos ang kayamanan. Pakiusap, bigyan mo ako ng kayamanan. Pakiusap, pagpalay mo kami ng kayamanan. Tumayo. Patam sa Diyos ng kayamanan. Bagaman maaari kayong magtamasa ng kayamanan sa loob ng libu-libong taon, kayong mga tao mula sa Longshan Village ay ininsulto at binugbog ako. Pinaniwala ninyo ang Diyos ng malas, ako'y pinahirapan ng malas sa loob ng 3 taon. Kapag nagising kayo isang araw at itama ang inyong mga pagkakamali, saka ninyo mababago ang inyong kapalaran. Kung tungkol sa puno ng ngayon, Lia, hindi Diyos ng kayamanan. Ang iyong mga kilos, katapatan at katuwiran, nakita ko na ang lahat. Upang maiwasan ang malas. Hindi lang iyan, maaari ka ring maging pununo ng nayon sa nayon ng kayamanan at pamunuan ang iyong mga kapwa nayon upang yumaman ng magkasama. Kung gayon. Ate Changi, maayos ka ba? Gusto kitang pakasalan sa mundo ng mga tao at lahat ng makakasaksi sa kasal na ito ngayon ay magkakaroon ng magandang kapalaran sa taon ng ahas. Gusto kong pakasalan ka sa mundo ng mga tao at lahat ng makakasaksi ng kasal na ito ngayon ay magkakaroon ng swerte sa taon ng ahas. Pagbati sa Diyos ng kayamanan at kay Changi sa kanilang kasal. Diyos ng kayamanan, ayos ka lang ba? Kapatid na Tiangan, ang iyong pag-ibig ang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo. Tulungan mo akong makabalik sa aking posisyon at tulungan mo akong maibalik ang aking kapangyarihang engkanto. Ano ang tungkol sa masamang Diyos? Natalik mo siya? Ibig mong sabihin siya? Siya pala ay isang daga na naging Diyos ng kamalasan. Sige na, pinulbos ko na siya. Dahil noon pa man ay nagustuhan ako ng pangit na lalaking iyon at tinanggihan ko siya. Siya ay nangahas lumabag sa batas at magpanggap na ikaw. Paanong nangahas siya? Sige na, wag na nating pag-usapan siya. Kapatid na Changi, nagkita muli tayo sa mundo ng mga tao. Dapat nating ipagpatuloy ang ating relasyon. Bukod pa riyan, nangako ka sa akin noon na pakasalan ako. Handa ka pa ba ngayon? Siyempre. Dumating ako mula sa langit. Dumating ako sa lupa para pakasalan ka. Nagmakaawa pa ako sa Reyna Ina para sa isang malaking pabor. Dala ko pa ang prosesyon ng kasal at bigay araw. Bakit hindi? Dahil gusto mo. Lahat ng ito ay handa na. Ipagdiwang natin ang kasal dito. Una, ito ay para ipagdiwang ang pagpuksa sa Diyos ng kamalasan at kasaganaan sa mundo ng mga tao. At pangalawa, para ipagdiwang ang pagsasama ng ating mga magkasintahan. Ipagdiwang natin ang kasal dito. Okay, gusto ko rin ang ganitong kasal. Magsimula na tayo. Sino ang mamumuno sa ating kasal? Sino ang mamumuno sa ating kasal? Hindi ko alam kung sapat ang aking kapalaran para maging tagasaksi ng Diyos ng kayamanan at ni Changi. Hindi ko alam kung sapat ang aking kapalaran para maging tagasaksi ng Diyos ng kayamanan at ni Changi. Punong baryo, marangal at simple ang iyong pagkatao. Ikaw ang pinakaangkop. Sige, kung gayon, ako na ang mamumuno sa kasal ng Diyos ng kayamanan at ni Changi. Ang banda ng Sona, halika tumugtog kayo ng Sona. Tugtugin niyo. Alina, lumipad kayo pataas aha. Alina, makinig kayo sa akin una yumukod sa langit. Yumukod sa mga magulang. Sino itong malaking bulwagan? Langit at lupa ang mga magulang. Yumukod tayo sa langit at lupa at kay Reyna Ina. Yumukod sa mga magulang. Ang bedong laba yumukod sa isa't isa. Sige, ipasok natin sila sa silid pangkasal. Teka, Diyos ng kayamanan, meron ka pa bang ibang tagubilin? bago ako pumasok sa silid pangkasal kasama si Changi, gusto kong ayusin ang lahat dito ngayon. Una, gusto kong gantimpalaan ang mga nagambag.
punong baryo, noong ako ay hindi naintindihan at inatake ng buong baryo, ikaw ay nasa banta ng diborsyo mula sa iyong asawa at ang iyong anak ay ikakasal na, hindi ka pa rin sumuko at hindi mo nilabag ang iyong konsensya at mga prinsipyo. Dahil dito nagpasya akong gawin kang aking ahente sa mundo ng mga tao para pamunuan ng Diyos ng Kayamanan Group at ang kayamanan at kapalaran ng mundo. Hindi ako karapat-dapat. Diyos ng kayamanan, huwag. Karapat dapat ka para dito. Ang yaman ay para sa mga may mabuting budhi, may papamahagi sa mga naninindigan sa integridad. Ikaw ang pinakaangko para sa patas at makatarungang pamamahagi. Huwag kang tumanggi. Tinanggap ko ang iyong utos. Salamat, Diyos ng kayamanan. Mabuti. Sige, ang susunod, ipaubaya ko na sa iyo ang iba. Pupunta na ako sa silid pangkasal kasama ang aking kapatid na si Chang'e. Pagbati sa aking dating asawa, masayang kasal. Pagbati sa Diyos ng kayamanan. Masayang kasal. Pagkribot. Masayang kasal. Suwerte sa taon at... Nais kong lahat ng manonood ng pag-angat ng Diyos ng kayamanan ay magkaroon ng kasaganaan sa yaman, swerte sa taon ng ahas. Matamis na pag-ibig, maagang pagkakaroon ng anak, manigong bagong taon. Ay sa aming lahat ng manonood ng pag-angat ng Diyos ng kayamanan, swerte sa taon ng ahas. Kasaganaan, matamis na pag-ibig, maagang pagkakaroon ng anak,